Si Ivan ay isang batang maliit na bata na inabandona ng kanyang mga magulang. Ibinaba nila siya sa isang nyebe na bundok at pinilit siyang mabuhay ng mag-isa. Sinusubukan ni Ivan na mabuhay hanggang sa siya ay nakahanap ng isang lihim na kayamanan, isang bagay na nagbigay sa kanya ng kapangyarihan upang mailigtas ang mundo. Gayunpaman, ang isang estranghero ay lumusot sa kanyang likuran at pinatumba siya. Hindi lamang ninakaw ng estranghero ang kayamanan, ngunit naglagay din ng isang selyo sa loob ng kanyang katawan. Multiple taon mamaya, si Ivan ay naging isang walang silbi na mga artist na nahihirapang magtapos sa pamamagitan ng pag-publish ng kanyang comics sa online. Nakikinig siya sa balita nang biglang nagbukas ang isang gintong portal sa tabi niya at hinila siya. Nagising siya sa isang kakaibang mundo at napansin ang kanyang mga damit ay naiba. Kumbinsido siya na naglakbay siya sa oras. Ito ang kanyang pagkakataon. Maaari na siyang maging isang bayani sa halip na isang talo na kumukuha lamang ng mga. Ang isang 3-star demon wind ay lumilitaw sa likuran niya. Natatakot si Ivan sa labis na pagkakaroon ng demonyo. Nagtataka siya kung bakit napakataas ng kahirapan pagkatapos ng kanyang pagdating, ngunit mabilis niyang tiniyak ang kanyang sarili na siya ang pangunahing karakter. Inatake ng demonyo si Ivan, madali siyang talunin. Nagsisimulang mag-alinlangan si Ivan kung siya ang tunay na napili. Tumulong si Liu Hang at pinakawalan ang lightning dragon powers na naghampas sa demonyo. Sa palagay ni Ivan ay tapos na ang laban. Tumataas muli ang demonyo at nagsimulang tumakbo si Ivan. Ang isang gintong tabak ay biglang lumilitaw sa kanyang mga kamay at ang enerhiya nito ay umaakit sa demonyo. Ang hayop ay nagsisimulang habulin siya. Nagsisimula siyang magpanik at umakyat sa isang puno. Ang sanga ay sumisira at siya ay bumagsak ng diretso sa likod ng demonyo. Ang tabak ay dumulas mula sa kanyang mahigpit na pagkakahawak at mga lupain ng perpekto, tinusok ang demonyo at talunin ito agad. Kinabukasan, nagising si Ivan sa labas. Siya ay nagulat sa pamamagitan ng isang mas malinis na kalye na nanginginig sa kanya. Ipinapalagay niya ang lahat ng nangyari ay isang panaginip. Ang isang aso na nagdadala ng isang maliit na dilaw na nilalang sa ulo nito ay lumapit sa kanya. Ang paningin ay nagpapaalam sa kanya na hindi ito panaginip. Sa palagay niya ay dumating ang banal na sugo upang makabuo ng isang kontrata sa kanya. Ibinalik ni Ivan ang maliit na nilalang sa kanyang tahanan. Inilalagay niya ang isang mangkok ng pagkain ng pusa sa harap niya, ngunit ang nilalang ay tumangging kumain. Ipinakilala ng nilalang ang sarili bilang Jerome, isang banal na hayop na tungkulin sa pagprotekta sa primordial formation. Ngunit si Ivan ay kahina, hinala at inakusahan si Jerome ng pandaraya dahil hindi siya katulad ng mga hayop na demonyo na nakita ni Ivan sa mga libro. Tinatanggal ni Jerome ang kanyang mga paghahabol na nagpapaliwanag na ang karamihan sa kung ano ang nakasulat ay pinalaki o hindi totoo. Kinukumpirma niya ang tanging bagay na totoo tungkol dito ay ang Diyos na Diablo, at ang mga demonyong hangin nito ay selyadong sa mundo ng heterodox sa pamamagitan ng primordial formation. Sinabi ni Jerome kay Ivan na nagbabantay ito sa 3 mundo sa milyong taon. Inihayag niya na siya ang nagbigay kay Ivan ng Excalibur, ang gintong tabak na lumitaw noong nakaraang gabi, at tinulungan siyang talunin ang demonyo na Wingerom na nagpapaliwanag na ang selyo ay humina. Nagiging sanhi ng isang rift sa pagitan ng mundo ng heterodox at ng 3 mundo. Ang kawalang tatag na enerhiya na ito ay nagpapahintulot sa mas maraming mga hangin ng demonyo na madulas kung saan nagbabanta ang kanilang pagkawasak. Sinabi niya kay Ivan na responsibilidad niya na pumasok sa mga rift at itigil ang mga demonyong hangin dahil binigyan siya ng bihirang pagkakataon na maging isang napili. Ang kanilang pag-uusap ay nagambala kapag tumawag ang Panginoong Maylupa. Humihingi siya ng isang extension sa kanyang upa upang hindi siya itapon ng kanyang Panginoong Maylupa. Ngunit sa sandaling inilalagay niya ang kanyang telepono sa kanyang bulsa, hindi sinasadyang na aktibo niya ang isang api na tinatawag na The Thousand Mile Voicer. Ang mga napili ay may 3 batas. Hindi nila makakasama ang mga karaniwang tao. Kailangan nilang mabuhay ng naaayon sa mga karaniwang tao. At hindi nila maihayag ang kanilang pagkakakilanlan, ngunit hindi ito alam ni Ivan, at nagtatapos na naaresto ng dub ng mga pakikipag-ugnay sa dayuhan. Inakusahan nila si Ivan na sumuway sa mga batas ng napili. Mabilis nilang sinuri ang kanyang pagrehistro sa EP at natuklasan na ang kanyang espiritual na hayop ay ang banal na hayop ng pormasyon. Naging mapagmataas si Ivan matapos matuklasan ng mga opisyal ng INE na si Jerome ay isang banal na hayop. Pinuri siya ng mga opisyal, tinitiyak sa kanya na ang mundo ay umaasa sa kanya upang mailigtas ito. Lumabas sila sa silid at pinaglaruan nila si Ivan dahil sa pag-iisip na si Jerome ay isang proteksyon ng banal na hayop. Tumalon si Jerome kay Ivan, galit na nagpapaalala sa kanya na hindi niya dapat ibunyag ang pagkakakilanlan nito.
Gayunpaman, nagambala sila kapag sinabi sa kanila ng isang opisyal na umalis. Si Ivan ay papunta sa portal at dinala sa ibang mundo. Natagpuan ni Ivan ang kanyang sarili sa isang hindi pamilyar na lupain at sa lalong madaling panahon na pagtanto na siya ay nasa katimugang kontinente. Naaalala niya ang mga talento ng tatlong mundo at ang kanilang apat na kontinente, Hilaga, Timog, Kanluran, at Silangan. Nagtapos siya na dapat siya ay nasa Moonshine, isang kilalang rehiyon ng Southern Kontinente. Ang mga tao ay nagsisimulang pag-usapan ang tungkol kay Ivan sa Moonshine. Nagtataka sila kung paano ang isang natalo na tulad niya ay pinamamahalaang upang makuha ang pansin ng mga opisyal ng DOB, isang feat dati na nakamit lamang ng maalamat na skeleton genie. Ipinapahayag ng isang tao na si Ivan ay walang katulad na genie ng skeleton, sapagkat hindi niya kailanman makakakuha ng gintong pader sa panahon ng paglilitis ng Swirling Falcon Propheticong Jade tulad ng ginawa niya. Naging mausisa si Ivan at itinuturo ang paglilitis sa paglilitis. Ipinaliwanag ni Jerome ang makahulang Jade bilang isang sukatan ng isang napiling lakas ng isang tao. Ang pagsubok ay nagsasangkot ng isang pader na sumasalamin sa kapangyarihan ng makahulang Jade ng isang kalahok. Ang mga pumasa ay natututo ng kanilang ranggo sa pamamagitan ng ilaw na makikita sa dingding, na nagmumula sa 5 antas, ginto, lila, asul, berde, at puti. Ang isang gintong pader ay nagpapahiwatig ng walang kaparis na kapangyarihan, habang ang mga mahina na ilaw ay nagpapahiwatig na ang isa ay dapat isuko ang kanilang pamagat bilang isang napili. At hanggang ngayon, ang skeleton na si Jenny lamang ang nakarating sa gintong pader. Nais ni Ivan na dumaan sa paglilitis, ngunit pinigilan siya ni Jerome. 2 lalaki ang lumapit kay Ivan, na pinaglaruan siya dahil sa sobrang takot na harapin ang paglilitis. Iginiit ni Ivan na ang takot ay hindi kailanman naging bahagi ng kanyang buhay. Desidido siyang patunayan ang mga ito na mali, kaya't lumipat siya patungo sa Jade. Inabot ni Ivan ang Jade at tumalon siya patungo dito ng may kumpiyansa. Sa sandaling nakikipag-ugnay siya, ang kanyang buong katawan ay bumagsak laban sa ibabaw at walang nangyari. Natatawa ang mga tao kay Ivan sa pagiging mahina na talo. Hindi hinayaan ni Ivan na makarating sa kanya dahil naniniwala siyang pinili siya ng kapalaran. Hinawakan ni Ivan ang kanyang Excalibur at inayos ito sa Jade. Ang isang bingi na crack ay kumakalat sa buong Jade, na tumahimik agad sa karamihan. Nagulat ang mga manonood habang nakatitig sila sa bali na ibabaw. Tumawag ang tsaos ng direktor na si Zane sa pinangyarihan. Naghihintay si Ivan habang papalapit ang direktor, inaasahan ang parusa. Binati siya ni Zane at ipinahayag ang kanyang paghanga. Pinupuri niya ang pag-asa ni Ivan na nagsasabi na walang sinumang nasira ang pader. Inaanyayahan ni Zane si Ivan na sumali sa paglaban sa mga demonyong hangin at upang patunayan ang kanyang sarili bilang isang tunay na mandirigma na nagpoprotekta sa tatlong mundo. Pinupuri niya ang potensyal ni Ivan at ibigay sa kanya ang kanyang unang misyon. Kinakailangan ng misyon si Ivan na mag-imbestiga sa mga kakaibang kaganapan sa Moonshine University. Kasama sa mga ulat ang mga artifact na gumagalaw sa kanilang sarili, ang mahiwagang pagkawala ng isang sinaunang tabak, hindi maipaliwanag na pagsabog, at isang basurahan, ay maaaring kumilos ng misteryoso. Nang gabing iyon, sinimulan ni Ivan ang kanyang pagsisiyasat, at nagsisimula sa kahina-hinalang basurahan. Pinahamak siya ni Joron dahil sa pagkawala ng pokus. Ipinapaalala niya kay Ivan na ang kanyang kapalaran ay upang labanan ang mga demonyong hangin at pumasok sa rift, hindi maging isang basurang tao. Si Ivan ay hindi nababagabag dahil kahit na ang mga maliliit na gawa ay may malaking kahalagahan. Ibinahagi ni Ivan na ang mga sinaunang pagkasira ng Moonshine University ay hinukay 3 buwan na ang nakalilipas, ngunit ang kakaibang chismis ay nagsimula lamang sa 1 buwan mamaya. Itinuturo niya na ang isang batch ng mga sinaunang tabak ay natuklasan din sa oras na ito, at dahil ang paglaho ng isa sa mga tabak na iyon, ang mga artifact sa showroom ay tumigil sa kanilang mga kakaibang paggalaw. Tinatanggal ni Jerome ang mga ideya ni Ivan. Ngunit naniniwala si Ivan na ang nawawalang sinaunang tabak ay sinusubukang ipatawag ang isang masamang puwersa mula sa ilalim ng lupa. Nagpasya siyang hanapin ang tabak sa lahat ng mga gastos. Bigla nag-activate ang rift. Ang isang malakas na ghost ng hangin ay nagtatapon sa kanya ng balanse. Pinilit siyang gumuhit ng Excalibur. Lumilitaw ang isang malaking alimango at sinilip ni Ivan ang kanyang pantalon. Ang mga baga ng alimango at sinubukan ni Ivan na makatakas. Siya dodges isang malabo na pag-atake, ngunit ang isang welga ay nagpipilit sa kanya upang hadlangan kasama ang Excalibur. Ang manipis na kapangyarihan ng tabak ay kumalas sa isa sa mga bisig ng alimango. Hinihikayat ito ni Ivan at muling sinaktan niya na masira ang mga paa nito. Ang halimaw ay nasasabik at nagsisimulang umatras. Hinahabol ni Ivan pagkatapos ng tumakas na alimango.
Ang nilalang ay biglang lumiliko at naglulunsad ng isang sorpresa na pag-atake na kumala sa Excalibur at nagpapadala kay Ivan na lumilipad. Pinipili siya ng alimango tulad ng isang ragdoll. Ivan panik at nagsimula siyang umiyak ng tulong habang ang crab ay nagdurog sa kanya. Dumating ang isang batang babae sa kanyang motorsiklo at nagbabago sa genie ng skeleton. Sinisingil niya ang nilalang, pinilit itong palayain si Ivan habang madali itong talunin ito. Bumalik sa bahay, galit si Jerome na ang isang tao na mahina tulad ni Ivan ay napili bilang kanyang espiritu ng pormasyon. Nangyari lamang ito dahil wala siyang makitang iba. Naaalala ni Jerome ang kapus, palad na gabi na nakipag-ugnay siya kay Ivan. Itinulak niya si Ivan sa portal, umaasa na isakripisyo siya dahil siya ay masyadong mahina upang maging isang tunay na espiritu ng pormasyon. Matapos silang makarating sa rift, napansin ni Jerome ang hangin ng demonyo na hindi pinapansin ni Ivan si Ivan dahil hindi siya sapat na malakas upang maakit ang pansin nito. Ibinigay ni Jerome si Excalibur kay Ivan na nagbabalak na maakit ang hangin ng demonyo sa kanya bilang bahagi ng kanyang plano upang ayusin ang selyo. Ang hindi inaasahang nangyari nang talunin ni Ivan ang hangin ng demonyo. Nagising si Ivan. Nakaharap siya kay Jerome at sinabing nalaman niya ang lahat. Kalmado niyang sinabi na hindi na niya lalaban ang mga demonyong hangin. Ipinaliwanag niya na dapat siyang tumuon sa iba pang mga paraan upang maprotektahan ang tatlong mundo. Binibiro siya ni Jerome at inakusahan siya na isang nakakatakot na pusa. Kinumpirma ni Ivan na natakot siya sa kanyang pakikipaglaban sa halimaw na alimango. Biglang napansin ni Ivan ang Excalibur na kumikinang na berde habang nag-ayos ito ng sarili. Si Jerome at Ivan ay nagbabantay sa sorpresa habang ang Excalibur ay muling nasusukat. Si Jerome ay nagbubuong na ang gayong pagpapanumbalik ay maaari lamang makamit ng isang tao na napakalakas. Natutuwa si Ivan dahil ang kanyang pagpapanumbalik ng tabak ay nagpapatunay na siya ay isang napili. Idinagdag ni Ivan na ang labanan sa halimaw ng alimango ay dapat na isang pagsubok lamang ng kanyang pagiging karapat-dapat. Napapagod si Jerome sa mga maling akala ni Ivan. Naalala ni Ivan ang kwento ng digmaan laban sa Diablo na Diyos na sinabi sa kanya ni Jerome. Pinipilit niya si Jerome tungkol sa utos ng bayani sa 4 na tagapag-alaga at ang 5 relo. Iniiwasan ni Jerome ang tanong, ngunit hindi napansin ni Ivan. Sa halip, sinimulan niya ang pag-iisip ng kanyang sarili bilang isang bayani na napapalibutan ng kanyang sariling makapangyarihang mga gwardya at relo. Kinaumagahan, binisita ni Ivan si Liu Hang na lumipat lamang sa apartment sa itaas. Si Ivan ay nakakakuha ng mausisa kapag napansin niya ang maraming mga kumikinang na bato sa paligid. Ipinaliwanag ni Liu Heng ang bawat bato ay may mga tiyak na gamit, ngunit nakuha sila sa pamamagitan ng pagtalo sa mga monsters o demonyo, tulad ng 3 star na demonyong hangin na kanilang natalo kamakailan. Nagpa siyang 2 na ibenta ang core sa isang mangangalakal, at pinipigilan ni Liu Hang si Ivan na hindi lubos na ma-scam. Nagpa siya si Ivan na tratuhin siya sa isang pagkain bilang pasasalamat. Ngunit ang may-ari ng restaurant ay isang malaking tigre na binubuli ng isang kliyente. Mabilis na kumikilos si Ivan dahil hindi siya naniniwala na patas ito. Pinigilan niya ang kliyente mula sa paghagupit sa tigre at sinabi sa kanya na humingi ng tawad. Ang tao, gayunpaman, ay tumanggi na humingi ng tawad at tumakbo palayo. Si Ivan Patsmaya, ang may-ari ng restaurant, at nabigla kapag nagpasalamat sa kanya ang tigre. Inisip ni Ivan na si Maya ay isang espiritual na hayop, ngunit ipinaliwanag lamang niya na siya rin ay isang napili. Si Ivan at Luhang ay nakabitin kapag napansin ni Luhang na ang rift ay muling nag-activate. Ang 2 ulo ay diretsyo patungo dito ng walang pag-alangan. Sa loob ng rift, nakita nila ang isang 4 na bituin na hangin ng demonyo. Binalaan ni Liu Heng si Ivan na ang isang ito ay dalubhasa sa pagtatago at pag-atake ng pag-atake. Ang Demon Wind ay tumawag ng isang bagyo. Halos dumula si Jerome dito, ngunit nahuli siya ni Ivan. Nagpasya siyang itapon si Jerome ng diretsyo sa bagyo. Pinindot ni Jerome ang hangin ng demonyo, ngunit ang demonyo ng hangin ay namamahala upang makatakas. Kinuha niya ang Excalibur, ngunit pinipigilan siya ni Liu Hang mula sa pag-atake. Iginiit ni Liu Hang sa pagpaplano muna ng isang taktika at sinabi kay Ivan na gumamit ng ilang pangunahing pag-atake ng tabak. Inamin ni Ivan na hindi niya magagamit ang mga pag-atake, kaya hindi niya pinansin ang mga mungkahi at pag-atake ng walang ingat. Ang Excalibur ay napakalakas kahit na sorpresa si Liu Heng. Sinubukan ng dalawa na i-coordinate ang kanilang mga pag-atake. Ngunit ang kanilang mga tabak ay nagtatapos sa pag-clash sa halip. Ang Demon Wind ay nagkakaroon ng pagkakataon na makatakas sa ilalim ng lupa. Binalaan ni Liu Heng si Ivan na manatiling alerto dahil maaaring attack mula sa ibaba. Ang hangin ng demonyo ay sumabog sa lupa,
at ang mga counter ng Liu Heng na may isang malakas na welga. Ang pag-atake ng Demon Dodges at Liu Heng ay lilipad kay Ivan. Gumagamit si Ivan ng Excalibur upang maibalik ang suntok sa Liu Heng, na iniwan siyang nalubog sa kanyang sariling kapangyarihan. Mabilis na binalaan ni Liu Heng si Ivan na ang hangin ng demonyo ay lumilitaw mula sa ilalim niya. Sinaksak ni Ivan ang sahig sa kanyang Excalibur. Ang epekto ay napakalakas na kahit na si Liu Heng ay itinapon. Ang halimaw sa wakas ay inihayag ang sarili. Sinabi ni Ivan kay Liu Heng na manatiling bumalik at protektahan ang kanyang sarili dahil masasaktan lang niya ang kanyang sarili dahil hindi siya ang napili. Si Liu Heng ay galit na si Ivan ay nanunuya sa kanya habang sinusubukan niyang iligtas siya. Sinasabi sa kanya ni Ivan na kilalanin ang katotohanan na siya ay mas malakas. Ang pag-atake ng hangin ng demonyo kay Ivan, ngunit pinalo niya ito gamit ang kanyang tabak. Nabigo si Liu Heng sa mga salita at hakbang ni Ivan upang matapos ang laban. Inilabas ni Liu Heng ang mga dragon ng tubig, na agad na talunin ang hangin ng demonyo. Lumuhod si Ivan bago si Liu Heng. Ibinabalik niya ang kanyang mga naunang salita, inamin na si Liu Heng ay mas malakas kaysa sa kanya. Isinasagawa ni Ivan ang pangunahing pag-atake ng tabak na hindi niya alam kanina, kasunod ng librong ibinigay sa kanya ni Liu Heng. Sinabi niya kay Jerome na lagi siyang nag-iisa, ngunit ngayon kailangan niyang magtrabaho ng mas mahirap upang maprotektahan si Liu Heng, ang kanyang bagong bantay sa kanang pakpak. Sa flat ni Liu Heng, sinabi ni Uncle Meng kay Liu Heng na tumigil sa pag-aalala tungkol sa pakikipagtagpo kay Ivan dahil maaasahan siya. Hindi sumasang-ayon si Liu Heng na sinasabi na si Ivan ay walang ingat na maaaring maglagay sa anumang koponan sa panganib. Bumalik sa bahay, sinuri ni Ivan ang pag-unlad ng kanyang mga online. Nabigo siya nang makita itong nakakakuha ng kaunting pansin. Kalaunan ng gabing iyon, nakatulog siya mula sa pagkapagod. Siya ay nagising sa pamamagitan ng isang tawag mula sa kanyang editor. Nakita ni Ivan na ang kanyang mga ay biglang nakakakuha ng maraming mga mambabasa. Iminumungkahi ng editor na lumikha siya ng isang bagong karakter na may isang alpha aura. Naalala ni Ivan si Skeleton Genie na nagligtas sa kanya mula sa halimaw na alimango, at nagpa siya na gumuhit ng isang karakter batay sa kanya. Habang nasa isang paghahatid sa susunod na araw, tinanong ni Jerome kung kailan plano ni Ivan na ihinto ang pag-aksaya ng oras at labanan muli ang mga demonyong hangin. Tumugon si Ivan na hindi ito ganap na nasa kanya, ngunit nais niyang pumasok sa rift sa lalong madaling panahon upang makapagtipon siya ng mas maraming karanasan para sa kanyang comics. Bigla siyang nakarinig ng isang batang babae na sumisigaw para sa tulong at nagpa siya na suriin ito. Natatakot siya dahil may isang weirdo na papalapit sa kanya at hindi rin naiisip ni Ivan ng 2 beses. Hindi siya maaaring masaktan ng isang batang babae. Nagpasya siyang itapon ang pagkain sa lalaki at ay dropkick siya sa mukha. Ngunit ito ay lumiliko na ito ay isang hindi pagkakaunawaan dahil nagre-record sila ng isang eksena sa pelikula. Sinubukan ni Ivan na humingi ng tawad sa buong bagay, ngunit bigla, isang malakas na hangin ang lumusot sa eskinita. Tumingin si Ivan at napansin ang isang bagong pag-activate ng rift. Ang lungsod ay natatakpan sa isang pulang glow habang kumakalat ang rift sa mga kalye. Si Ivan ay naninindigan bilang isang napakalaking hayop na lumitaw mula sa rift. Ang isang makapal na kadena ay nakabitin mula sa lid nito, nagagalit sa bawat pagdalaw. Mahigpit niyang hinawakan ang kanyang Excalibur at singilin. Sinusubukan niya ang kanyang bagong diskarte sa tabak, ngunit ang hayop ay nahuli ito sa napakalaking kamay nito. Bago magreaksyon si Ivan, ang hayop ay dumura ng lason sa kanyang mukha. Ngunit hindi ito nakakaapekto sa kanya. Itinulak niya ang pasulong na naglalayong isa pang pag-atake. Bago siya makarating ng isang hit, ang mga spike na bato ay sumabog mula sa lupa, na tinapakan siya sa lugar. Tahimik na nanonood si Jerome mula sa likuran, malayo sa kaguluhan. Natutuwa siya na isakripisyo si Ivan at sa wakas ay maibalik muli ang selyo. Ang napakalaking kamay ng hayop ay bumaba, ngunit bago ito matumbok, isang lilang hiwa ng hiwa sa pamamagitan ng hangin. Ang epekto ay kumatok sa hayop pabalik na save si Ivan. Tumingala siya at nakita ang kalansay na Genie. Siya ay gumagalaw na may hindi paniwalang bilis at dodges bawat pag-atake ng hayop na itinapon sa kanya. Nabigo si Jerome ng Skeleton Genie na nakakasira at sumisira sa kanyang mga plano. Matapos ang isang suntok mula sa Genie ng Skeleton, ang hayop ay nananatiling nakatayo. Napagtanto nila na ang demonyong hangin ng demonyo ay isang 5 bituin, na nagpapaliwanag kung bakit hindi ito madaling mahulog. Ang hayop na baga ay muli sa Skeleton Genie. Pinalaya ni Ivan ang kanyang sarili mula sa mga spike at iginuhit ang kanyang Excalibur. Nag-alok siya upang makipagtulungan sa Skeleton Genie, ngunit hindi niya napansin ang hayop na nagmula sa likuran.
Nag-antik si Skeleton Genie at nai-save siya. Sumulong siya, sumakay sa paglaban sa hayop mismo. Ang Excalibur ni Ivan ay nagsisimula na mamula sa berdeng ilaw, hinila siya patungo sa laban. Ang enerhiya ay nagdudulot sa kanya na bumagsak sa Skeleton Genie sa halip na halimaw. Ang pag-atake ng hayop, ngunit hindi ito mapapanatili sa liksi ni Skeleton Genie. Samantala, hindi pa rin makontrol ni Ivan ang kanyang tabak na nais manghuli ng kalansay na Genie. Ginagamit ni Skeleton Genie ang kanyang kapangyarihan upang hawakan si Ivan sa lugar. Tinakpan niya ang hayop na may isang magic spell, pinapanatili ito sa isang lugar. Napagtanto ni Ivan na natagpuan niya ang kanyang kaliwang bantay sa pakpak. Ang magic spell ng Skeleton Genie ay bumabalot sa paligid ng hayop at itinaas ito sa kalangitan na nagtatapos sa labanan. Ang rift deactivates, ngunit ang Skeleton Genie ay hindi mahanap ang core ng hangin ng demonyo. Ang dalawa ay nagbabalik sa kanilang normal na sarili, at napagtanto ni Ivan na ang kalansay na Genie ay talagang Kinmo. Nakikiusap siya kay Kinmo na sumali sa kanya bilang kanyang kaliwang bantay, ngunit malamig siyang tumanggi. Gayunpaman, hindi naunawaan ni Liu Hang kung ano ang kailangan ni Ivan at nagbibigay ng pangunahing payo sa kung paano kunin ang mga batang babae. Ang unang hakbang ay malinaw na mag-stop at magpanggap na nakikinig siya at nagmamalasakit sa kanya. Kaya, nagpasya siyang sundan siya sa isang ulila kung saan pinapanood niya ang paglalaro sa mga bata. Ang isang ngiti ay bumubuo sa mukha ni Ivan habang pinapanood niya ang mga bata na pinupuri si Kinmo. Parang sambahin nila siya at hiniling pa sa kanya na kumanta. Pakiramdam niya ay nasasabik at sabik na marinig ang kanyang tinig. Habang nagsisimulang kumanta si Kinmo, nag-freeze siya sa pagkabigla kasama ang mga bata. Ang boses niya ay hindi inaasahang kakila-kilabot. Naririnig niya ang ilang mga manggagawa sa ulila na nanunuya sa pag-awit ni Kinmo na hindi napabuti ng maraming taon. Pinag-usapan din nila kung gaano siya nakatulong sa mga pag-aayos ng pag-ampon para sa mga bata sa mga nakaraang taon. Si Ivan ay naglalakad papalapit sa kanya at sinabi na ang pagiging pinagtibay at minamahal ng mga magulang na foster ay ang simula ng kaligayahan para sa mga ulila. Pagkatapos ay nagbabahagi siya ng isang piraso ng kanyang sariling nakaraan na sinasabi ang huling oras na nakita niya ang kanyang ama ay noong siya ay tungkol sa edad ng mga ulila. Ang mga hakbang ni Ivan sa harap niya at hiniling sa kanya na maging kanyang kaliwang bantay sa pakpak, ngunit tinanggihan siya at umalis. Nabigo si Ivan na tinanggihan siya ni Kinmo, ngunit biglang nag-ring ang kanyang telepono. Ito ang kanyang editor. Sinimulan niya ang pag-iwas kay Ivan, na inihayag na ang kanyang mga ay nakuha dahil sa mga paratang sa copyright. Upang mapalala ang mga bagay, idinagdag ng editor na hindi makakatanggap si Ivan ng anumang sweldo. Nagsisimulang mag-panic si Ivan at nagpasya siyang magmadali sa tanggapan ng kanyang editor. Bigla, nag-activate ang rift. Ang hangin ay nagiging mabigat at ang lungsod ay nanginginig sa ilalim ng asul na ilaw. Handa na si Ivan na pumasok sa rift kapag dumating ang isa pang tawag. Hinihiling ng kanyang Panginoong may lupa ang pagbabayad para sa labis na upa at nagbabanta na itapon ang lahat ng kanyang mga gamit at manuskrito. Nakaramdam si Ivan ng punit, hindi sigurado kung aling krisis ang mahawakan muna. Ang bigat nito lahat ay nagbabawas sa kanya, ngunit pinapalakpakan niya ang kanyang mga kamao at determinado na tumayo bilang isang bayani. Tumungo siya patungo sa rift at nakatagpo si Maya na inaatake ng parehong 5-star na demonyong-demonyo na nakipaglaban siya kay Kinmo. Hinahadlangan ni Ivan ang pag-atake ng hangin ng demonyo sa kanyang Excalibur. Tinanong niya kung bakit buhay pa ang 5-star na demonyong hangin. Sinabi niya kay Maya na tumakbo habang hinahawakan niya ang laban. Lumingon si Maya upang tumakbo ngunit nag-alangan. Sumulyap siya pabalik at nakita si Ivan na nakikipaglaban sa lakas ng hangin ng demonyo. Nagmamadali siyang bumalik sa tulong na si Ivan. Inilagay niya ang kanyang palakol, ngunit ang hangin ng demonyo ay sumakay kay Ivan paatras, na naging sanhi ng aksidente kay Ivan nang hindi sinasadya. Kinuha ni Ivan ang sakit dahil ayaw niyang mabigo bilang isang bayani. Ang Demon Wind ay naglulunsad ng isang malabo na pag-atake at hinaharangan niya ang bawat isa. Natatakot si Maya at nagtatago. Ipinagkaloob ni Ivan ang kanyang lakas sa Excalibur at Welga. Ang talim ng talim sa pamamagitan ng braso ng hangin ng demonyo, pinutol ito at pinapalo ang hayop. Naghahanda si Ivan para sa nakamamatay na suntok. Ivan swings ang kanyang Excalibur muli upang tapusin ang labanan, ngunit ang demonyong hangin ay nakakakuha ng talim gamit ang natitirang braso. Ang lakas ng hangin ng demonyo ay nagsisimulang labis na makapangyarihan sa kanya at naramdaman niya na humina ang kanyang pagkakahawak. Tumawag siya kay Maya para sa tulong. Si Maya ay masyadong natatakot upang kumilos.
Sinasabi sa kanya ni Ivan na maniwala sa sarili at umakyat. Tiniyak niya sa kanya na ligtas siya dahil pinapanatili niya ang ginulo ng hangin ng demonyo. Hinihikayat si Maya sa mga salita ni Ivan. Kinukuha niya ang kanyang lakas ng loob at singil sa hangin ng demonyo. Sinuntok niya ang hayop mula sa likuran, ngunit ang welga ay walang ginagawa sa matigas na balat nito. Ang hangin ng demonyo ay umungol at sinampal ang kamao nito sa lupa na nagdulot ng isang shockwave na nagtutulak sa kanila pabalik. Biglang binago ng demonyong hangin ang nawala na madaling araw. Si Ivan ay tumitig sa kawalan ng paniniwala at tinawag ang demonyong hangin na isang cheat. Ipinapahayag niya na dahil naglalaro ito ng hindi patas, kailangan niyang ipakita ang kanyang tunay na kapangyarihan. Nais niya ang hangin ng demonyo ng isang mas mahusay na kapalaran sa susunod na buhay bago ito masira sa kanyang Excalibur. Nagulat si Ivan nang magsimulang mag-resemble muli ang mga piraso ng katawan nito. Ang hangin ng demonyo ay lumalaki kahit na mas malaki. Ang hangin ng demonyo ay isang ilusyon lamang. Ang tunay na katawan ng hangin ng demonyo ay nagtatago sa ibang lugar. Hanggang sa ang pangunahing katawan ay natagpuan at nawasak, ang ilusyon ay patuloy na magbabago. Nagpasya sina Ivan at Maya na tumakbo para sa kanilang buhay. Ang mga biyahe sa Maya at ang hangin ng demonyo ay naghahagis ng isang napakalaking bato patungo sa kanila. Halos dodges ito ni Ivan at tinutulungan si Maya na bumalik sa kanyang mga paa. Patuloy silang tumatakbo, ngunit maraming mga bato ang lumilipad. Sinira ni Ivan ang ilan sa mga bato kasama ang kanyang Excalibur, ngunit hindi niya napansin ang kamao ng hangin ng demonyo na dumiretso para sa kanya. Ang suntok ay nagpapadala kay Ivan na lumilipad. At ang demonyong hangin ay nakakulong sa kanya muli ng mga spike na tumataas mula sa lupa. Naiwan si Maya, nakatitig sa hangin ng demonyo dahil bumubuo ito ng isang napakalaking bato. Ang boulder ay bumagsak sa ngunit tulad ng pagdating ni Liu Hang at Kim Mo. Galit na idineklara ni Ivan na hindi siya napunta rito upang mapanood ang mga tao na masaktan. Si Ivan ay nagiging mas malakas sa pagpapasya at pinalaya ang kanyang sarili mula sa spike trap. Sinusubukan ng hangin ng demonyo na ma-trap muli si Ivan sa isa pang alon ng mga bato, ngunit pinuputol niya ang lahat ng mga ito. Mabilis niyang napagtanto na ang tabak ay hindi gumagawa ng maraming pinsala sa hangin ng demonyo. Sinusunog niya ang apoy ng tabak at sinunog ang pangunahing katawan ng hangin ng demonyo sa abo gamit ang kanyang bagong diskarte sa tabak. Ang core ng demonyong hangin ay lilitaw sa harap niya. Luhang relo sa pagkabigla, napagtanto ang totoong lawak ng kapangyarihan ni Ivan. Lumitaw si Maya mula sa ilalim ng isang tumpok ng mga bato. Matapos ang labanan, si Ivan ay nagmamadali sa bahay. Sinuri niya ang kanyang bahay at naramdaman na hinalinhan upang mahanap ang lahat ng kanyang mga manuskrito. Nariyan din si Jerome. Tumawag ang kanyang Panginoong may lupa at ipinagbigay, alam sa kanya, na may nagbayad sa kanyang upa na ipinagdiriwang ni Ivan at nagpapasalamat siya na hindi niya kailangang matulog sa mga kalye. Ang isa pang tawag ay nagmula sa kanyang editor. Humihingi ng paumanhin ang editor at ipinaliwanag ang issue sa copyright ay isang hindi pagkakaunawaan. Siya ay sabik para kay Ivan na makapagtrabaho at lumikha ng isang bagong kabanata para sa kanyang lumalagong fanbase. Ngumiti si Ivan at inaangkin na kung nakita ni Kinmo kung paano niya natalo ang hangin ng demonyo sa isang welga. Tiyak na hahanga siya sa kanya. Ipinangako niya na magtrabaho ng husto upang mabayaran ang kanyang mga utang at manalo kay Haring Mo bilang kanyang bantay sa kaliwa. Sinuri ni Ivan ang kanyang telepono at nakakita ng isang mensahe mula sa tanggapan ng gobyerno ng Dabu. Ipinapaalam nito sa kanya na ang kanyang labis na multa ay magkakaroon ngayon ng 1% na parusa araw-araw. Habang nag-click siya sa link sa mensahe, hindi sinasadyang pumasok siya sa isang pangkat na nakikipag-chat sa mga napili. Napansin niya na ang Skeleton Genie ay nagraranggo ng ika-10 sa listahan ng mga napili habang siya ay naranggo na sa 49. Ang grupo ng chat ay nag-buzz sa mga talakayan tungkol kay Ivan na tinalo ang isang 5-star na demonyong hangin na kahit na ang Skeleton Genie ay nabigo na hawakan. Habang pinupuri ng ilang mga miyembro ang nagawa ni Ivan, ang iba ay tinanggal siya bilang isang manggugulo na naging maswerteng. Nagsasalita si Maya sa chat ng pangkat upang purihin si Ivan at mapalakas ang kanyang mga espiritu. Samantala, muling isinasaalang-alang ni Liu Hang ang kanyang opinyon kay Ivan matapos na humanga sa kung paano niya natalo ang 5-star na demonyo na hangin. Sinasabi ni Liu Hang kay Uncle Meng na itigil ang gulo kay Ivan. Inihayag niya na si Uncle Meng ang siyang lumikha ng mga problema tungkol sa upa at mga ni Ivan kaya hindi nila kailangang makipagtulungan. Ipinapaalam ni Uncle Meng kay Liu Heng na naayos na niya ang lahat. Sa loob ng flat ni Ivan, napansin ni Jurong na kakaiba ang isang bagay. Ang isang granada ng pagtulog ay itinapon sa bintana, na sa lalong madaling panahon ay pinupuno ang silid.
Bago makatulog, nakita ni Jerome ang isang tao na umakyat sa bintana. Ang estranghero ay nagpapalit ng Excalibur na may isang peking tabak at nakatakas ng hindi nahuli. Kinabukasan, nakatanggap si Ivan ng isang teksto mula kay Maya na humihingi ng tulong dahil nawala ang kanyang asul na hayop na asul. Tumungo si Ivan sa parke upang matugunan si Maya at may poke sa kanyang balikat. Ngunit kapag umikot, nagulat siya nang makita ang isang mahiyain na batang babae na nagsasabing si Maya. Nahihiya niyang ipinaliwanag na gumagamit siya ng isang tagapagpalit ng boses dahil dati siyang pinaglaruan ng mga tao at ipinakita sa kanya ang isang larawan ni Blue. Habang sinusuri ni Ivan ang larawan, biglang nagsimulang hilahin ni Jerome ang kanyang buhok. Ang lupa ay nagsisimulang iling. Ivan panics, ngunit ipinaliwanag ni Maya na ang rumbling ay sanhi ng ligaw na Goose Pagoda. Isang kalapit na gusali na nababalita upang magbahay ng 100,000 mga demonyo. Ang lupa ay nanginginig muli, mas marahas sa oras na ito. Kumbinsido si Ivan na hindi ito isang alingaungaw. Ang isang pagsabog ay sumabog mula sa gusali na nagpapadala ng mga shockwaves sa lugar. Ang isang itim na espiritu ay materialize sa harap ni Ivan. Mukhang nakakatakot si Maya at nagtataka kung si Blue ay kinuha ng mga demonyo. Tinitiyak siya ni Ivan habang nangangako siyang protektahan ang asul. Sinusubukan niyang ipatawag ang Excalibur ngunit walang lilitaw. Napagtanto niya na nawawala ang kanyang tabak. Ang demonyo ay nagsisimulang habulin ang mga ito na pinilit si Ivan na tumakbo. Ang mga spot ng Ivan ay Excalibur malapit sa isang trolley ng basura. Nalito si Ivan kung bakit nandoon ang Excalibur. Kinuha ni Ivan ang tabak. Gayunpaman, ang demonyo ay nagpaparalisa sa kanya ng isang malakas na puwersa. Sinigaw ni Maya ang kanyang pangalan at nagmamadali sa kanyang tagiliran na cradling siya habang sinusubukan niyang masuri ang kanyang kalagayan. Ang demonyo ay humihila ng Excalibur na diretsyo sa kanya. Sinaktan siya ng talim at nasasaktan siya ng masama. Hinimok siya ni Ivan na tumakbo, ngunit hindi niya magagawa. Naaalala pa rin niya kung paano pinrotektahan at protektado siya ni Ivan. Ipinangako niya na hindi niya hahayaang masaktan siya, at tumayo siya para sa kanya nang pinaglaruan siya ng iba. Ang demon ay baga sa kanila. Kinuha ni Maya ang kanyang mga ngipin at nagbabago sa kanyang form ng tigre. Nais niyang protektahan si Ivan mula sa demonyo. Si Ivan ang una niyang tunay na kaibigan, at hindi niya siya papayag na masaktan. Sinisingil niya ang demonyo. Ang demonyo ay dodges bawat isa sa kanyang mga pag-atake. Tumawag siya ng isang nagniningas na espiritu ng tigre at inaatake ang demonyo na may hindi kapani-paniwala na puwersa. Ang demonyo ay nawawala mula sa rift at asul na lumitaw mula sa mga anino. Ang Excalibur ay pag-ari ngayon ng sinaunang tabak ng berde. Ang itim na demonyo na sumalakay sa kanila ay isang uri ng nilalang na naiimpluwensyahan ng Excalibur ni Ivan. Matapos ang labanan, pinangarap ni Ivan ang araw na umalis ang kanyang ama. Hinahabol niya ang kanyang ama, kaya hindi siya iniwan ng kanyang ama. Tumugon ang kanyang katawan sa panaginip at tumataas mula sa kama na parang umaabot. Naglalakad siya patungo sa bintana at halos bumagsak mula sa hagdan. Nagmamadali si Maya patungo sa kanya at hinawakan siya sa baywang, hinila siya pabalik. Mahigpit niyang hinawakan ang braso niya at hiniling sa kanya na huwag bitawan ang buhay, kaya madali itong nalito si Ivan dahil nasa ground floor na dinala siya ni Maya sa ospital. Nalaman niya na ang doktor na dumalo sa kanya ay Ikay. Sinabi ni Ikay na ang kanyang pinsala sa utak ay tila mas masahol kaysa sa inaasahan, na ibinigay na nakita niya ang mga ilusyon at halos sinaktan ang kanyang sarili. Pagkatapos ay tinanong niya kung umiinom ba siya ng anumang gamot. Inilabas ni Maya ang isang kahon ng mga tabletas na natagpuan niya at ibinigay ito kay Ikay. Sinusuri ni Ikay ang mga tabletas at kinikilala ang mga ito bilang 5 tabletas ng dragon. Ipinaliwanag niya na binago nila kung paano inilipat ng mga neuron ang impormasyon sa utak. Ang overdosing sa kanila ay maaaring mabagal ang paggalaw at maging sanhi ng hindi normal na mga rate ng puso. Sa isang away, ang mga naturang epekto ay maaaring nakamamatay. Naguguluhan si Ivan. Hindi pa niya nakita ang mga tabletas na iyon. Gayunpaman, lalo siyang nalilito kapag pinag-uusapan ni Ikay ang tungkol sa maliit na puppet. Sinabi niya na nakakagulat na ang isang tao sa modernong panahon ay naniniwala pa rin sa mga ritual ng puppet. Si Ivan ay walang kabuluhan tungkol dito. Wala siyang alam tungkol sa mga tabletas o puppet. Tinanong ni Ikay kung maaari ba siyang sumali sa kanyang koponan. Itinanggi ni Ivan ang kanyang kahilingan dahil hindi niya natutugunan ang kanyang mga kinakailangan sa kasanayan. Nakakainis si Ikay dahil pinaglaruan niya ang kanyang mga kasanayan. Umalis si Ikay sa silid habang sinabi niya kay Maya na tiyakin na hindi tinatapos ni Ivan ang kanyang buhay. Kapag lumakad sila sa labas, ipinagbigay
Alam sa kanila ng isang nurse na ang katawan ni Ivan ay mabilis na lumala at binigyan siya ng mga doktor ng hindi hihigit sa 1 buwan upang mabuhay. Hindi ito makapaniwala ni Maya, ngunit sa tingin niya para sa 1 segundo at napagtanto na marahil ay alam na ni Ivan na gumawa sa kanya ng paggamit ng mga tabletas. Tumalikod si Maya sa silid ni Ivan. Pinipilit niya ang kanyang sarili na tanungin kung mayroon siyang hindi natutupad na mga kagustuhan. Sinabi niya na gusto niya na si Kinmo ay nasa kanyang koponan. Kinukuha niya ang kanyang telepono at nakikipag-ugnay kay Kinmo. Ipinaliwanag niya ang kalagayan ni Ivan at ang kanyang huling nais na magkaroon siya bilang kanyang kaliwang bantay sa pakpak. Tumingin siya pabalik kay Ivan at napansin siyang nakangiti. Alam niya na normal siyang kumikilos at sa kadahilanang iyon, nagpasya siyang maghanda ng isang naglalabas na partido para sa kanya. Sina Liu Heng, Uncle Meng, Ikay, at Maye ay dumalo sa paglabas ni Ivan. Bigla, dumating si Kinmo. Itinaas ni Ivan ang kanyang baso upang makagawa ng isang toast. Masaya siya na sa wakas ay nagkaroon siya ng kanyang pangarap na partido. Gayunpaman, hindi masaya si Kinlo kaya't nagpasya siyang umalis. Inihayag niya na dumating lamang siya sa pagdiriwang dahil sa kaalaman na ipapasa si Ivan sa 1 buwan dahil sa kanyang masamang kalusugan mula sa pakikipaglaban sa mga demonyong hangin. Ang balita ay tumama kay Ivan Hart. Lumingon siya upang tumingin sa mga mukha ng kanyang kaibigan, umaasa sa isang palatandaan na ito ay isang biro. Ang katotohanan ay lumulubog at naglalakad si Ivan sa labas ng silid. Nagsisimula siyang umiyak sa loob ng kanyang silid. Sa tabi niya ay si Jerome na nagsisimulang tumawa ng maligaya dahil sa wakas ay magkatotoo ang kanyang hangarin. Si Jerome ay sumayaw ng kakatwa at ipinapalagay ni Ivan na siya ay lasing kaya tinanggal niya ang kanyang pag-ugali. Biglang ipinahayag ni Jerome na kung hindi siya humina at nawalan ng kapangyarihan, hindi na siya magtatapos sa isang talo tulad ni Ivan. Binibiro niya ang perpektong pangangatawa ni Ivan, itinuro na walang silbi dahil wala siyang talento. Pagkatapos ay nagpatuloy siya upang lagyan ng label ang isang kahihiyan sa mga napili. Ipinagbigay, alam ni Jerome kay Ivan na ang kanyang pinakadakilang kontribusyon ay isakripisyo ang kanyang sarili para sa pormasyon upang ang Diyos na demon ay hindi na bumalik. Inihayag niya na siya ay nag-tamper sa Excalibur, na nagdulot nito upang maakit ang mga demonyong hangin, inaasahan na matalo si Ivan. Nagpahayag si Jerome ng pagkabigo na patuloy na nakaligtas si Ivan sa kabila ng kanyang pagsisikap. Sinisisi niya si Liu Hang at Kinmo para sa nakakasagabal at pagtulong kay Ivan na talunin ang mga demonyong hangin. Nakikinig si Ivan habang ang pagtataksil ni Jerome ay lumubog. Ipinagmamalaki ni Jerome na sa sandaling ang kanyang kapangyarihan ay ganap na naibalik, ang pormasyon ng primordial ay magpapatatag muli. Idinagdag niya yon pagkatapos, si Ivan ay magiging ganap na walang silbi sa kanya. Nakaupo si Ivan sa Frozen habang napagtanto niya ang mga aksidente at kasawian na tiniis niya ang ginagawa ni Jerome. Naalala ni Ivan ang 5 tabletas ng dragon at inakusahan si Jerome na sadyang ginagawa siyang kunin. Itinanggi ni Jerome na pilitin siya at inaangkin lamang na iniwan niya ang mga tabletas kung saan maabot ito ni Ivan. Naaalala ni Evans ang mga kaganapan sa Wild Goose Pagoda. Hinihiling niyang malaman kung inilagay ni Jerome ang peking Excalibur doon upang matiyak na mawawala siya, ngunit itinanggi ni Jerome na gawin ito. Pagkatapos ay inihayag ni Jerome ang isa pang lihim. Sinabi niya kay Ivan na hindi siya napili. Binibiro siya ni Jerome dahil sa pagiging walang muwang at bumagsak sa mga kasinungalingan. Si Ivan ay nasasabik sa mga pagtatapat ni Jerome. Inakusahan niya si Jerome na nasasaktan siya at ipinagkanulo ang kanyang tiwala. Hinihiling ni Ivan na malaman kung bakit ipinagkanulo siya ni Jerome dahil hindi niya ito pinasisigla. Ipinapaalala niya kay Jerome kung paano niya ito pinapakain, pinangalagaan ang kanyang pang-araw-araw na pangangailangan, kinuha siya para sa pagsakay, at ginugol araw-araw sa kanya. Bilang isang resulta, nagpasya si Ivan na gawing buhay ang buhay ni Jerome sa pamamagitan ng paggamit ng bawat pagkakataon na abalahin siya, alinman sa shower o habang natutulog. Ang plano ng paghihiganti ay natapos nang biglang dumating si Maya sa flat ni Ivan. Nagmamadali si Jerome papunta sa kanya, tinawag siyang tagapagligtas, ngunit pinigilan siya ni Ivan na malapit na. Pumasok si Maya at humingi ng tawad kay Ivan. Ipinaliwanag niya na ang naunang balita tungkol sa kanya na namamatay ay isang pagkakamali. Tinukoy ni Ikay ang isa pang pasyente sa ospital na pinangalanan din na si Ivan. Gayunpaman, ang kondisyon ni Ivan ay tiyak na hindi pangkaraniwan. Ang mga resulta ng isang masusing pagsusuri sa medikal ay nagpapakita na ang lahat ng kanyang mga pisikal na index ay normal. Bilang isang napili, ang kanyang makahulang jade ay masyadong mahina.
Itinuturo ni Ika na ang isang tao na may kondisyon ng Jade ay hindi dapat may kakayahang maisagawa ang mga feats na mayroon siya sa panahon ng kanyang mga laban. Iniiwasan niya ang paglukso sa mga konklusyon, ngunit nagmumungkahi na ang sitwasyon ni Ivan ay maaaring konektado sa pag-aari o ilang iba pang abnormality. Pinoproseso ni Ivan ang balita at naramdaman na ginhawa. Gayunpaman, inihayag ni Maya na kailangan niya si Ivan na alagaan si Blue habang nakatuon siya sa kanyang mga pagsusulit sa kolehiyo. Masaya si Ivan na tumulong, ngunit nagsimulang magplano si Jerem. Hindi na niya matiis si Ivan at tinanong si Blue kung kailan mababawi ang pagbuo. Gayunpaman, bigla niyang napansin si Blue ay nawala ang kanyang banal na kapangyarihan. Napansin ni Ivan ang pakikipag-ugnay na ito at inakusahan ang dalawa sa skimming. Sinimulan ni Jerome na makaramdam ng desperado at hiniling kay Ivan na tulungan siyang ibalik ang kapangyarihan ni Blue. Gayunpaman, hinawakan lang siya ni Ivan at sinipa siya. Si Ivan ay hindi tumitigil doon. Kinukuha niya ang mga pag-aari ni Jerome at itinapon ito ng paisa-isa. Nakatayo siya sa pintuan at matatag na nagsasaad na hindi niya kailangan si Jerome upang mailigtas ang mundo. Ang kanyang tinig ay matulis habang idinagdag niya na ang presensya ni Jerome ay nagpapasaya lamang sa kanya tungkol sa pagiging backstabbed ng isang taong tinawag niyang kaibigan. Sinabi niya na ang isang kapareha na hindi mapagkakatiwalaan ay hindi mas mahusay kaysa sa isang kaaway. Umupo si Joram sa labas at nagsimulang umiyak habang pinapatay siya ni Ivan. Bigla, lumitaw si Jerome sa bintana at inilunsad ang kanyang sarili ng diretsyo sa mukha ni Ivan. Malakas na sumpain si Jerome at idineklara na ito ay isang banal na hayop. Malayo sa itaas ng isang mortal tulad ni Ivan, si Jerome ay lumundag sa likuran ni Ivan, bounce pataas at pababa. Ang mga asul na relo ay nagwawasak na sumali sa kanya. Pagkatapos ay binigyan ni Jerome si Ivan ng isang ultimatum. Mayroon siyang dalawang pagpipilian upang maibalik ang pormasyon ng primordial at pagalingin ang asul o harapin ang walang hanggang pagdurusa. Sinimulan ni Jerome na ipaliwanag na ang mga talento ng tatlong mundo ay kalahati lamang ng kwento. Matagal na, ang dakilang demonyo ay na-seal ng 5 sages gamit ang primordial formation. Upang matiyak na walang makaka-release sa demonyo, sinira ng sages ang gintong lotus ng mortal na mundo na siyang susi sa pagbuo. Pagkatapos ay itinago nila ang posisyon ng susi, ikinakalat ang mga labi nito sa mga larangan. Inihayag ni Jerome na kapwa siya at Blue ay nagsilbi bilang mga hayop na proteksyon ng pormasyon. Habang ang pormasyon ay minsan ay lumago na hindi matatag dahil sa kawalan ng timbang sa pagitan ng langit at lupa, ang dalawang hayop ay palaging nakakapag-ayos nito. Gayunpaman, higit sa libong taon, ang mga fragment ng nawasak na susi ay nagsimulang magbago. 500 taon na ang nakalilipas, ang isang mahiwagang samahan na nagngangalang White Ghost ay pinamamahalaang upang tipunin ang lahat ng mga fragment. Inihayag ni Jerome na kasama ang Blue at ang mga opisyal ng DOB, nakipaglaban siya sa samahan ng White Ghost upang ihinto ang kanilang mga plano. Naaalala ni Ivan ang pagsabog sa arkeolohikal na site at pinipigilan ang kanyang mga mata, hinihinala na may kinalaman si Jerome. Nag-aalangan si Jerome, naghahanap ng pagkakasala. At inamin na siya at Blue ay nagdulot ng pagsabog noong gabing iyon. Bago pa mapindot pa ni Ivan, biglang gumagalaw ang Excalibur. Ang tabak ay lumundag ng walang babala mula sa lugar nito at tumama sa asul. Kinuha ni Ivan ang tabak, sinusubukang wrestle ito sa ilalim ng kontrol, ngunit ang napakalawak na kapangyarihan nito ay lumalaban sa kanya. Ang enerhiya mula sa mga outpower ng tabak ay si Ivan. At gumuho siya sa lupa. Si Jerome ay naninindigan sa kanya na kinuha ang kanyang pagkakataon para sa paghihiganti. Nagpasya siyang tapusin si Ivan ngayon at tumuon sa pagpapanumbalik ng asul. Habang iniangat niya ang kanyang kamay upang kumilos, ang mga alaala ay bumaha sa kanyang isipan. Naalala niya ang kabaitan ni Ivan, ibinahagi ang pagkain, ang paraan ng pag-aalaga sa kanya ni Ivan sa kabila ng lahat. Si Jerome ay hindi maaaring dumaan sa kanyang masamang plano na nagpapababa sa kanyang kamay at sa halip ay pinipili na pagalingin si Ivan. Ang mga ilaw ay umikot sa paligid ni Jerome habang binabaliwala niya ang kanyang natitirang enerhiya kay Ivan upang patatagin ang kanyang kondisyon. Gumising si Ivan na gising at mabilis na umupo. Inakusahan niya si Jerome na gumawa ng isang bagay na masama sa kanya. Gayunpaman, ipinagbigay, alam ni Jerome kay Ivan na ang kanyang makahulang jade ay selyadong, nakakaiba. Si Ivan ay nakatayo sa kanyang silid na ang kanyang isip ay gumagala sa isang matingkad na daydream. Inilarawan niya ang iba pang mga napiling nakapaligid sa kanya. Ang pagpalakpakan habang nakamit niya ang pinakamataas na kulay sa makahulang jade pagkatapos ng kanyang tagumpay laban sa 5 bituin na demonyo.
Ang pag-iisip ay nagpapasaya sa kanya, ngunit si Jerome ay nakagambala sa isang nakakainis na Huff na nag-snap sa kanya para sa pag-aksaya ng oras sa mga pantasya. Sinusuportahan niya ang pagpuna ni Jerome. Itinuturo na walang ibang napili na ang isa ay nagkaroon ng kanilang makahulang jade na tinatakan maliban sa kanya. Idinagdag niya na ang kanyang tabak ay hindi katulad ng iba pa, at maging si Jerome mismo ay lumapit sa kanya sa kabila ng lahat. Tumalikod si Ivan at idineklara na kung tinutulungan ni Jerome na hindi maihatid ang kanyang makahulang jade, maaari pa niyang patawarin ang lahat ng kanyang mga nakaraang krimen. Ipinaliwanag ni Jerome na ang selyo ay hindi maaaring masira ng direkta ngunit humina. Tiniyak niya sa kanya na mas maraming mga labanan ang magpapaluwag pa hanggang sa ito ay sa huli ay kumalas. Sinulyapan at binalaan ni Ivan si Jerome na huwag maglakas, loob na isakripisyo siya para sa pagbuo muli. Mabilis na nagtago si Jerome sa likuran ni Blue. Iginiit na kung nais nitong saktan siya, magagawa ito nang walang malay siya. Iniisip ni Ivan ang isang ideya na gawing kanyang susunod na kwento ang kanyang mga pakikipagsapalaran. Nang maglaon, habang binubuo ni Ivan ang isa pang kabanata ng mga, nanonood si Jerome ng isang ulat ng balita tungkol sa isang malakas na bagyo na bumubuo sa malapit. Ang mga asul na kapantay sa bintana, nabighani ng mga swirling na hangin na nagpapadala ng mga labi na lumilipad sa mga kalye. Ang asul ay nagiging seryoso at binuksan niya ang bintana, lamang na mahuli ng malakas na hangin. Kinuha ni Jerome si Blue sa oras bago siya mahila, ngunit ang lakas ng hangin ay kinaladkad din si Jerome. Naririnig ni Ivan ang kaguluhan at nagmamadali, hinawakan silang dalawa. Si Jerome ay frantically humingi kay Ivan upang hilahin sila pabalik sa loob. Pagkatapos lamang, isang segment ng balita tungkol sa Ivan's idol, isang sikat na mga artist, ay nakakakuha ng kanyang pansin. Si Ivan ay nagagambala kaya pinakawalan niya ang kanyang pagkakahawak. Sumigaw si Jerome na iniisip na aalisin nila ang hangin, ngunit mabilis na sinampal ni Ivan ang bintana, pinapanatili itong ligtas. Ang muod ni Ivan ay ganap na nagbabago habang pinapanood niya ang kanyang idolo na itaguyod ang kanyang mga salib na TV. Nagpapasaya siya, sumayaw sa paligid ng silid sa kabuluhan kapag nag-ring ang kanyang telepono. Ang isang kinatawan mula sa isang kumpanya ng libangan ay tumawag upang maipahayag ang interes sa pagbili ng mga karapatan sa pelikula at TV adaptation sa kanyang trabaho. Halos hindi maaaring maglaman si Ivan ng kanyang kagalakan. Kinuha niya ang kanyang scooter at nagmamadali sa kabila ng nagdangalit na bagyo, determinadong makilala ang kumpanya. Halos hinipan siya ng hangin, ngunit pinipilit niya ang pasulong. Kasabay nito, nakita niya ang isang walang malay na tao na nakahiga sa bangketa. Huminto siya upang suriin kung tama ba ang lalaki. Bago pa man kumilos si Ivan, isa pang lalaki ang gumuho sa malapit. Naging alarma si Ivan at sumusunod sa ruta sa isang kalapit na eskinita. Natagpuan niya ang Kimo doon, napapaligiran ng mga walang malay na lalaki. Ipinagpalagay ni Ivan na responsable siya sa kaguluhan. Binalaan niya siya na hindi niya maaaring baliwalain ang pag-ugali na ito sa kabila ng kanyang pagiging paboritong bantay sa kaliwa. Iginiit niya na kailangan niyang iulat siya sa tanggapan ng gobyerno ng DOB. Hindi pinapansin ni Kinmo ang kanyang mga banta at kaswal na nagsasabi sa kanya na ipaalam sa DOB bago mawala ang mga bagay. Si Ivan ay nakatayo sa eskinita, pinoproseso pa rin ang babala ni Kinmo habang siya ay nagtutulak. Sinusubukan niyang iling ang pagkalito, ngunit may nararamdaman. Pagkatapos, isang kakaibang sensasyon ang nagwawalis sa kanya, ang rift ay muling nag-activate. Isa, ang mga walang malay na tao na nakahiga sa paligid ay nagsisimulang pukawin. Si Ivan ay nanonood ng pagkalito habang nakarating sila sa kanilang mga paa na may matigas, hindi likas na paggalaw. Una niyang iniisip na sila ay natutulog, ngunit kinikilala niya ang mga palatandaan ng isang pahayag ng zombie. Nakita niya ang isang pala na nakasandal sa pader ng eskinita at hinawakan ito. Hawak ito ng mahigpit bilang pag-iingat kung sakaling umaatake sila, bago siya makapagpasya kung ano ang susunod na gagawin. Ang mga ubas ay umusbong mula sa mga dingding at sa lupa, na dumadaloy patungo sa mga taong natutulog. Nag-twist sila at kulot, mabilis na trap ang mga numero sa lugar. Tumalikod si Ivan, hindi sigurado kung makaramdam ng relieved o higit na naalarma. Ang isang boses ay tumatawag mula sa itaas na nakagugulat sa kanya. Tumingin si Ivan at hinihiling na malaman kung sino siya. Ang isang babae ay lumitaw at mahinahon na nagpapakilala sa kanyang sarili bilang druggist ng Kalapati. Ito ay lumiliko na pagkatapos magsimulang bumubuo ang bagyo. Maraming mga spot sa Mingxon ang nagsimulang magpakita ng mga palatandaan ng kawalang tatag ng enerhiya ng oras at espasyo. Sa paligid ng mga spot na iyon, mahigit sa 100 tao ang nagsimulang magpakita ng mga sintomas ng pagtulog.
Ang mga naapektuhan ay nawalan ng kamalayan ng bigla, nahulog sa isang malalim na koma. Idinagdag ng druggist na ang isang demonyong hangin ay malamang na sanhi ng mga kakaibang sintomas. Nang gabing iyon, pumunta si Ivan sa tanggapan ng libangan. Nakakakuha siya ng isang malaking deal sa kontrata, at habang nakakakuha din ng ilang input sa direksyon ng kanyang kwento, na katulad ng kanyang nakaraan. Inilarawan ng manager ang isang bata sa isang nyebe na bundok na hindi sinasadyang nakakakuha ng isang lihim na kayamanan na inilaan upang mailigtas ang mundo. Gayunpaman, kinuha ito ng isang estranghero mula sa kanya, at nagtatanim ng isang selyo sa loob niya, nakalimutan niya ang lahat ng nangyari. Si Ivan ay naiintriga, ngunit ganap na hindi alam na ang kwento ay sumasalamin sa kanyang sariling buhay. Nagtatanong siya ng isang serye ng mga katanungan. Nagtataka siya kung bakit nag-iisa ang bata kung nasaan ang kanyang pamilya. Bakit siya nasa isang nyebe na bundok, kung ano ang lihim na kayamanan, at kung bakit may isang bagay na na-seal sa loob ng bata. Pakiramdam ni Ivan ay lalong hindi nabigo at nagpa siya na umalis. Sinabi niya sa kinatawan na maglaan siya ng oras upang isipin ito. Sa kanyang pag-uwi, hindi inaasahang tumatakbo si Ivan sa kinmo sa kanyang motorsiklo. Siya ay kaswal na nagtanong kung narito siya upang batiin siya. Pagkatapos ay binanggit niya na ang kanyang mga ay malapit ng maiakma, at sa pera, makakaya niyang bayaran ang kanyang mga utang. Iminumungkahi niya na dapat siyang makipagtulungan sa kanya. Bago tumugon si Naki at Mo, pareho ang kanilang mga telepono na buzz. Nagbabalaan ng anunsyo ng DUB ng malubhang oras at kaguluhan sa enerhiya ng espasyo, na nagpapayo sa anumang kalapit na napili upang suriin ang lugar. Nagpasya si Ivan na magtag at sumakay sa motorsiklo ni Kimo, habang inaangkin niya na nasira ang kanyang scooter. Tumungo sila patungo sa Bay Area kung saan iniulat ang kawalang tatag. Kapag dumating na sila, agad na naramdaman ni Ivan na may isang bagay. Hindi niya maramdaman ang rift, at ang bagyo ay tila walang umiiral. Hindi sumasang-ayon si Haring Mo, iginiit na mayroong isang kaakit-akit doon. Tumatawag siya sa sinumang nagtatago, hinihiling na ipakita nila ang kanilang sarili. Di nagtagal, maraming mga tao sa isang estado ng pagtulog ay lumitaw at nagsimulang salakayin sila. Kinakaya ni Kin na ang ilan sa kanila, ngunit iniiwasan ni Ivan ang paggamit ng puwersa dahil ayaw niyang saktan ang mga tao sa ilalim ng impluwensya. Ang sitwasyon ay tumindi kapag ang isang napakalaking dagundong ay sumasalamin sa lugar. Napagtanto ni Ivan na ang isang malaking pangkat ng mga sleepwalker ay naggang sa kanya. Tumawag siya sa Kimo para sa tulong, sinabi sa kanya na ang kanilang lakas ay biglang tumaas. Nakita ni Kinmo si Ivan sa problema at sinisikap na magmadali sa kanyang tulong, ngunit pinupuksan ng mas maraming mga sleepwalker. Nagbabago siya sa genie ng skeleton at kinuha ang ilang mga umaatake ng sabay-sabay. Itinaas niya si Ivan at inilipat siya sa isang mas ligtas na lugar. Pinuri siya ni Ivan at sinabi sa kanya na siya ay tunay na nararapat na maging kanyang kaliwang bantay sa pakpak. Ngunit tulad ng malapit na siyang mag-relax, isang patak ng laway ang bumagsak sa kanyang ulo. Tumalikod siya upang makahanap ng isang napakalaking hangin ng demonyo na umuusbong sa likuran niya. Bago siya mag-reaksyon, dumating si Luhang sa oras lamang. Ang pagkuha ng hangin ng demonyo na may isang malakas na welga. Gayunpaman, ang hangin ng demonyo ay hindi bumagsak at mabilis na bumabawi. Ipinagbigay, alam sa kanila ni Liu Hang na ang hangin ng demonyo ay kahit papaano ay pinamamahalaang upang masira ang rift at pumasok sa kasalukuyang mundo. Iminumungkahi niya na bumalangka sila ng isang diskarte. Ngunit tumanggi si Kenmo dahil ang mga mahina na tao lamang ang gumagamit ng diskarte. Sumasang-ayon si Ivan sa kanya at iminumungkahi na pagsamahin nila ang mga puwersa upang ibagsak ang mataas na antas ng hangin ng demonyo. Nag-atubiling sumang-ayon si Liu Hang at sumali sa kanila habang naghahanda silang harapin ang banta. Sa kabila ng kanilang mga naka-synchronize na pagsisikap, ang hangin ng demonyo ay madaling ma-deflect ang kanilang mga pag-atake ng walang gasgas. Ang pagpapatunay na maging mas malakas kaysa sa inaasahan nila. Nagtapos si Liu Hang na ang kanilang mga pag-atake ay walang silbi laban sa hangin ng demonyo. Naniniwala siya na hindi nila ito makakasama. Pinipigilan ito ni Kienmo at sinisisi ang makapal na balat ng hangin ng demonyo. Si Ivan ay nananatiling positibo at iginiit na salakayin silang magkasama upang ipakita ito sa kanilang kapangyarihan ng pagkakaibigan. Sinisingil niya si Excalibur, ngunit ang demonyo na hangin ay lumayo sa kanya ng madali. Ang Kinong at Liu ay naghang follow-up na may mga long-range na pag-atake, ngunit ang isang kulog na dagundong mula sa hangin ng demonyo ay nagtatanggal ng lahat. Ang dagundong ay kumakalat pa na nagiging mas malapit sa mga tao sa mga sleepwalker na nag-stagger sa kanila. Ang pag-atake ng sleepwalkers.
Ngunit ang Kinmo at Lu ay naghang ng dodge ng madali. Napansin niya na kung ang mga bagay ay magpapatuloy ng ganito, ang mga mamamayan na apektado ng virus ng pagtulog ay babagsak mula sa pagkapagod. Sumasang-ayon si Liu Hang at sinisikap na ipaalam kay Dog, ngunit walang signal. Siya ay nabigo, kumbinsido na wala silang paraan upang talunin ang hangin ng demonyo. Si Ivan ay nananatiling tinutukoy at sinabi sa kanya na pumunta sa Ify para sa mga pagpapalakas. Kapag nag-aalangan si Liu Hang dahil nababahala siya tungkol sa mga apektadong mamamayan, tiniyak sa kanya ni Ivan na hahawakan nila ang hangin ng demonyo. Habang umalis si Liu Heng, naramdaman ni Ivan. Sa wakas ay nakikipaglaban siya sa tabi ni Kinmo, ang kanyang pinagkakatiwalaang bantay sa kaliwa. Bigla, ang Excalibur ay kumikinang na berde, at ang labis na kapangyarihan nito ay dumadaloy sa kanya. Binalaan niya si Kinmo na lumayo bago siya masaktan. Nagdulot siya ng isang malakas na spell upang ma-trap ang hangin ng demonyo, ngunit ilang sandali lamang ito. Ang hangin ng demonyo ay kumala sa bitag at diretsyo na tinamaan siya. Itinulak siya ni Ivan ng walang pag-atubili at kinuha ang kanyang sarili. Ang epekto ay nag-iwan kay Ivan na nasugatan at humihinga para sa paghinga. Ikinalulungkot niya ang tungkol sa pagkawala ng kanyang pagkakataon na tunay na makipag-away ng magkatabi kay Kinmo. Ang isa pang malakas na pag-atake mula sa demonyong hangin ay papasok. Ngunit bumalik si Liu Hang sa oras lamang upang harangan ito. Naging bigo si Kinmo at hinihiling na malaman kung kailan darating ang mga pagpapalakas, ngunit inamin ni Liu Hang na hindi siya maaaring makipag-ugnay sa sinuman. Sinubukan niyang makatakas sa kaakit-akit, ngunit paulit-ulit na nabigo. Napagtanto ni Kinmo ang sitwasyon at nagtapos na wala silang pagpipilian, kundi upang talunin ang sarili ng demonyo. Ang dalawang paglulunsad ng sabay-sabay at malakas na pag-atake. Ang demonyo ay gumanti ng hangin, ang manipis na liksi nito ay nakakagulat na Kinmo. Siya dodges ang karamihan sa mga welga nito, ngunit ang pagkapagod ay nagsisimula upang ipakita. Si Ivan ay nagpupumilit na tumayo kasama ang kanyang katawan na nanginginig. Natitisod si Kinmo at target siya ng hangin ng demonyo. Nag-ugnay siya ng isang spike na kalasag sa oras lamang, habang si Liu Hang ay nakakagambala sa nilalang. Sinubukan ng dalawa na ma-trap ito muli. Pagbubuhos ng lahat ng kanilang lakas sa kanilang mga pagsisikap, ngunit walang gumagana. Sa halip, ang Demon Wind ay naghahatid ng isang nagwawasak na suntok, na ipinapadala silang dalawa na lumilipad. Si Kinmo ay namamalagi ng walang malay at walang pagtatanggol habang ang hangin ng demonyo ay lumulubog sa kanya habang nagbubugbog ng masiglang. Ang galit ni Ivan ay kumukulo, at ang selyo sa loob niya ay nagsisimulang unlock. Ang kapangyarihan ay lumusot sa kanya, at ang Excalibur ay nagsisimulang muling kumulap. Nagmamadali siya, ang kanyang talim na nasusunog ang mga daliri ng hangin ng demonyo habang hinaharangan niya ang pag-attack nito. Sa oras na ito, sinalungat niya ang labis na paghila ng tabak at patuloy na kontrol. Sinisingil niya ang hangin ng demonyo kasama ang kanyang mga paggalaw na maging mas matalim at mas nakatuon. Ang bawat isa sa mga suntok ng hangin ng demonyo ay misses habang mabilis na si Ivan dodges. Tumama siya gamit ang kanyang tabak, ngunit bago siya makarating ng isang suntok, ang mga counter ng hangin ng demonyo na may isang malakas na suntok. Ang dugo ay tumutulo mula kay Ivan habang hinahawakan siya ng hangin ng demonyo, ang mahigpit na pagkakahawak nito na may walang awa na lakas. Kinuha ni Ivan ang kanyang mga ngipin sa sakit, na nanunuya sa lakas ng hangin ng demonyo sa pagsuway. Ang nilalang ay mahigpit ang pagkakahawak nito, at sumigaw si Ivan. Ang selyo sa loob niya ay gumanti, kumikinang na mabangis, at nasusunog ang kamay ng hangin ng demonyo. Sa pamamagitan ng isang nasasaktan na pag-uungol, ibinaba siya ng nilalang. Bumagsak si Ivan sa lupa, humuhumaling sa hangin ngunit tumanggi na sumuko. Kinong at Lu Hang relo, habang nagpupumilit si Ivan na tumayo, ang dugo ay tumutulo mula sa kanyang mga sugat. Ang kanyang determinado ngunit malabong boses ay sumisira sa pag-igting. Ipinapahayag niya na hindi siya kailanman matatalo dahil siya ay isang napili. Ang pagpapasya sa kanyang mga salita ay nag-aapoy ng isang bagay sa Kinmo. Hakbang siya pasulong upang sumali sa paglaban sa isang nabagong paglutas. Si Ivan ay nagagambala at nagbabantay habang hinaharangan ni Kinmo ang isang malakas na pag-atake na inilaan para sa kanya. Natigilan siya sa kanyang pagkilos ng ilang sandali, ngunit hinimas niya ito sa labas nito at ipinapaalala sa kanya na manatiling nakatuon at mag-ingat. Sama-sama, nahaharap nila ang hangin ng demonyo, naglulunsad ng sabay-sabay na pag-atake. Ang liksi at katumpakan ni Kinmo ay umaakma sa mabangis na welga ni Ivan na may Excalibur, na lumilikha ng isang ritmo na nagtutulak sa hangin ng demonyo. Nararamdaman ni Liu Hang ang kanyang sariling pagpapasya na nagpapalakas habang pinapanood niya ang dalawa na nakikipaglaban sa lahat ng mayroon sila.
Inalog niya ang sakit at sumali sa kanila, na dumadaloy sa hangin ng demonyo na may mabilis na paggalaw. Sinisingil ni Ivan ang kanyang tabak na kumikinang na may enerhiya, at hinuhuli ang gilid ng hangin ng demonyo. Napansin ng Kinmo ang epekto. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na pinamamahalaan nila upang i-crack ang makapal na sandata nito. Sumigaw siya kay Ivan, itinuro ang pinsala. Ang hangin ng demonyo ay nag-freeze ng ilang sandali at ang mga paggalaw nito ay nagiging mas mabagal. May napagtanto sina Ivan at Kinmo. Ang pagtatanggol ng nilalang ay tumataas tuwing nasasaktan ito, pinapagod ang katawan nito. Ngunit ang pagtatanggol na iyon ay may gastos kung patuloy silang pumipinsala sa pinsala. Ang katawan nito ay kalaunan ay babagsak sa ilalim ng sarili nitong timbang. Ang mga matalim na mata ni Kinmo ay nakakakuha ng isang malabong blow sa tiyan nito. Ibinabawasan niya na ito ang mahina na punto at sumigaw kay Ivan na kailangan nilang ituon ang kanilang mga pag-atak doon. Ang mga voluntaryo ng Kinmo ay makagambala sa hangin ng demonyo na nasa paligid nito na may kinakalkulan na paggalaw at paglulunsad ng mabilis na mga welga. Pinapanatili niya ang atensyon nito na naka-lock sa kanya, pinilit itong mag-swing ng ligaw sa kanya. Mabilis na gumagalaw si Kinmo. Ang pag-trap ng isa sa napakalaking braso ng hangin ng demonyo na may isang malakas na spell na pinipigilan ito mula sa pagprotekta mismo. Sinamsam ni Ivan ang pagkakataon, singilin ang pag-atake. Tulad ng malapit na siyang hampasin, tinangka ng hangin na hinawakan siya ng libreng braso. Namamagitan si Luhang sa oras, paghahagis ng isa pang spell upang pigilan ang iba pang braso. Sa pamamagitan ng parehong mga braso na hindi natitinag, inilarawan ni Ivan ang kanyang enerhiya sa kanyang tabak at naglulunsad ng isang pag-atake sa kumikinang na tiyan ng nilalang. Ang mga lupain ng welga, ngunit hindi tumagos ng sapat. Sigaw ni Ivan sa kanila na kailangan nilang subukang muli at hinihimok silang ibigay ang lahat ng nakuha nila. Bago sila makapag-regroup, ang demonyo ay umuungol at kumala sa kanilang mga bitag. Napansin ni Ivan ang paglipat ng pansin nito at napagtanto na malapit na itong hampasin sa likuran. Bago niya babalaan ng iba, isang biglaang pagsabog ng enerhiya ang ilaw sa larangan ng digmaan. Ang isang malakas, mahiwagang bulaklak na hadlang ay namumulaklak sa paligid nila. Pagpilit sa Demon Windback, ang kuponan ay lumiliko upang makita ang isang figure na lumitaw mula sa ambon. Kinikilala siya agad ni Liu Hang bilang isang pampalakas ng Dob. Gayunman, nakikita siya ni Ivan at napagtanto na ito ay si Yikai. Ang mga hadlang pulso na may nagliliwanag na enerhiya at Kinmo ay nakakaramdam ng isang pag-agos ng lakas sa pamamagitan ng kanyang katawan. Kalmado na ipinaliwanag ni Yikai na ang hadlang ng enerhiya na nilikha niya ay muling pagdadagdag ng kanilang lakas, ngunit sapat lamang ito upang suportahan ang isang mapagpasyang welga. Kinuha ni Ivan ang kanyang mga ngipin at idineklara na gagawin nila itong mabilang. Ang pangkat ay nagsusumikap. Kinmo traps ang katawan ng demonyo ng hangin na may mas advanced na spell na lock ito sa lugar. Pinapalakas ni Luhang ang bitag sa pamamagitan ng paglalagay ng isa pang hadlang sa itaas upang hawakan ang demonyo. Si Ivan ay gumagalaw sa posisyon, kasama ang Excalibur na kumikinang na mas maliwanag kaysa dati. Sa pamamagitan ng Yikai na nagsusumite ng kanyang enerhiya sa mga pag-atake ng grupo, sinabay nila ang kanilang mga paggalaw. Ang mga mata ni Ivan ay nakakandado sa kumikinang na mahina na lugar sa tiyan ng hangin ng demonyo. Sa pamamagitan ng isang pangwakas na pagsabog ng lakas, si Ivan ay lumundag at ang kanyang talim ay pinutol sa hangin. Ang puwersa ng kanyang slash ay hindi mapigilan, tinusok ang core ng hangin ng demonyo na may isang malalakas na suntok. Ang isang binhi na umuungal ay sumasalamin habang gumuho ang hangin ng demonyo. Ang napakalaking form na ito ay natunaw sa madilim na ambon. Ang enchantment ay agad na nawawala at ang battlefield ay tumahimik. Ang core ng demonyo, isang pulsating orb ng asul na enerhiya, ay materialize sa harap nila na lumulutang ng tahimik. Lumingon si Ivan upang tumawag sa Kinmo at Luhang ng mahina, ngunit bago sila tumugon, gumuho siya sa lupa. Ang kanyang tinig ay malabo, ngunit napuno ng kaluwagan habang siya ay nag-ikot na sa wakas ay nagawa na nila ito. Nanalo ang labanan. Nakuha ni Ivan sa isang silid ng ospital at ang kanyang katawan ay sumasakit mula sa labanan noong nakaraang araw. Ang kanyang telepono ay naghuhugas sa mesa ng kama. Kinukumpirma nito na natalo lamang nila ang isang 7-star na demonyo na hangin. Sa kanyang panaginip, tumatakbo siya pagkatapos ng isang malilim na figura na hindi niya alam na ang kanyang ama. Ang figure ay nananatiling hindi maabot kahit gaano kabilis ang pagtakbo ni Ivan. Ang niebe ay lumalaki ng mas mahirap at biglang isang crack ng kidlat ang sumakit sa kanya. Ang sakit ay dumadaloy sa kanyang katawan at ang pagkabigla ay nagising sa kanya. Ang kanyang paghinga ay punit habang hinahaplos niya ang kanyang dibdib, ang kanyang puso ay karera mula sa matingkad na panaginip.
Itinatakda ni Liu Hang ang projector sa silid ni Ivan at pinihit ito. Nag-ugnay ang isang tawag sa video at lumilitaw ang mukha ni Maya sa screen. Binabati niya sila sa kanilang tagumpay, na tinawag itong isang hindi kapanipaniwalang tagumpay upang ibagsak ang isang 7 star na hangin ng demonyo. Ang boses ni Maya ay nagpapalambot habang ipinapahayag niya ang kanyang panghihinayang sa pagiging malayo at ang kanyang pagkasabik na bumalik upang makipaglaban sa tabi nila. Samantala, ang mga alingaw-ngaw ay nagsimulang kumalat at ang pangalan ni Ivan ay nasa gitna nila. Siya ay binansagan bilang isang nunal sa loob ng mga napili. Ito ay ibinabawas na ang samahan ng White Ghost ay naging mas aktibo mula sa pagpili ni Ivan. Siya rin ay naroroon sa panahon ng paglitaw ng 2 mataas na antas ng hangin ng demonyo na isang hindi pangkaraniwang pagkakaisa. Karamihan sa mga mapahamak sa lahat, ang ama ni Ivan ay dating isang espya para sa mga puting multo. Umupo si Ivan sa kanyang kama sa ospital habang isinalaysay niya ang mga kaganapan sa labanan kay Maya. Nagtanong siya tungkol kay Ikay at ibinahagi ni Ivan ang kanyang kawalan ng paniniwala sa napakalawak na kapangyarihan na ipinakita ni Ikay. Inamin niya na sila ay nasa bingit ng pagkatalo dahil na outmatched sila ng demonyong hangin. Ngunit hindi hanggang sa dumating si Ikay tulad ng isang tagapagligtas. Ang memorya ng kanyang mahiwagang hadlang ng bulaklak at ang pagsabog ng nabagong enerhiya ay naramdaman halos surreal. Gayunpaman, habang nagsasalita si Ivan, biglang nag-disconnect ang video call. Nagtataka si Ivan kung bakit si Ikay ay hindi kasama sa opisyal na listahan ng mga napiling na kredito sa pagtalo sa 7 star na demonyo na hangin. Hindi ito umupo ng tama sa kanya, ngunit bago pa niya ito mapapanood pa, ang kanyang pintuan ng silid ay nagbukas. Ang mga opisyal mula sa hakbang ng gobyerno ng dubo sa loob ng walang babala, ang kanilang mga mukha ng mahigpit na nagbibigay ng kanilang hangarin. Si Ivan ay dinala sa hustisya ng dugo, kung saan siya lumitaw sa unang pagkakataon na nilabag niya ang mga patakaran bilang isang napili. Sinasabi niya sa kanila na dapat nilang gastusin ang kanilang libreng oras ng pag-araro ng oras. Sa halip na pumapasok sa kanyang silid na may mga malubhang ekspresyon, ang katatawanan ay nabigo upang magaan ang kalooban. Sa pagpasok nila sa korte, ang isang opisyal ay pumutol ng diretsyo sa punto, na nagtanong tungkol sa kinaroroonan ng ama ni Ivan na si Wang Jian. Nagbabago ang ekspresyon ni Ivan para sa isang split segundo bago siya mag-chuckles. Tinanong niya kung kilala ng opisyal ang kanyang ama at kung magkaibigan sila. Ang mukha ng opisyal ay tumigas sa kanyang tugon. Ang pag-igting sa hangin. Nagpapatuloy si Ivan sa kanyang mapaglarong tono na nagtanong kung may utang ang kanyang ama sa opisyal na pera. Ang opisyal, malinaw na nagagalit. Retorts na si Ivan ay hindi na mababayaran ang mga utang na naiwan ng kanyang ama. Nahuhulaan ng malakas si Ivan na ang utang ay dapat na hindi bababa sa 1 milyon. Pinagpagbig niya ito at lumingon na umalis. Ngunit bago siya makagawa ng isa pang hakbang, ang opisyal ay nagsumite ng isang spell. Ang isang kumikinang na bilangguan ay biglang nag-trap kay Ivan. Nakatitig siya sa mga mahiwagang bar sa kawalan ng paniniwala. Ang opisyal ay hakbang na mas malapit, na hinihiling na malaman kung paano nakikipag-usap si Ivan sa kanyang ama at inaakusahan siya ng pagtulong sa White Ghost Organization sa pagpapakawala ng mga demonyong hangin. Ang bigat ng akusasyon ay tumama kay Ivan tulad ng isang suntok. Hindi nila siya inanyayahan na mag-dob na tatanungin ang tungkol sa 7 bituin na demonyo na hangin, ngunit sa halip, siya ay inimbestigahan tungkol sa kanyang ama. Mga kurso sa kuryente sa pamamagitan ng bilangguan, pagpapadala ng siring sakit sa pamamagitan ng katawan ni Ivan. Kinurot niya ang kanyang ngipin, nanginginig ang kanyang katawan habang malamig na nagbabantay ang opisyal. Ipinahayag ng opisyal na ang pagdurusa ni Ivan ay hindi gaanong mahalaga kumpara sa mga nawalan ng buhay mula sa kanyang pagtataksil. Sumulyap si Ivan, ang sakit na patalasin ang kanyang pagsuway. Hinihiling niyang tratuhin ng patas. Hinahamon ng opisyal na harapin siya ng walang hawla. Sinasabi ng opisyal kay Ivan na hindi na kailangang maging patas kapag nakikipag-usap sa anak ng isang taksil. Ang tinig ng opisyal ay mahigpit habang nagsisimula siyang muling isalaysay ang mga kaganapan ng 2 dekada na ang nakalilipas. Sinabi niya sa kanya ang tungkol sa insidente ng pagbabago ng enerhiya sa Snow Mountains sa Hilagang Kontinente. Ang samahan ng DUB ay pinaghihinalaang ang hitsura ng isang pangunahing fragment. Ang North Star, ang pinuno ng 4 na bituin, ay itinalaga upang manguna sa isang koponan upang makuha ito. Kahit na pinlano nila ang lahat, ang misyon ay nagkamali ng mali. Ang isang biglaang pag-akyat ng enerhiya ay itinapon ang kanilang eroplano mula sa kurso na nagiging sanhi ng pag-crash sa mga bundok ng niebe. Ang North Star at ang mga napiling nakasakay ay hindi ginawa, kasama ang karamihan sa mga sibilyan. Patuloy ang opisyal na nagsasabing ang pangunahing fragment ay hindi nakuhang muli. Gayunpaman,
ang North Star ay may isang bagay sa kanyang kamay nang natuklasan ang kanyang katawan. Kalaunan ay naiugnay ng mga investigator ang pangalan ng code ni Wang John sa pinangyarihan. Inakusahan siya na talunin ang North Star, kinuha ang fragment, at ipinagkanulo ang Dove upang sumali sa samahan ng White Coast. Sa mundo, si Wan Han ay naging simbolo ng pagtataksil, ang kanyang pangalan ay magkasing kahulugan ng pagkakanulo. Nakatitig si Ivan sa opisyal, hindi paniniwala sa kanyang mukha. Tumanggi siyang tanggapin ito. Ang kanyang ama ay hindi maaaring magawa ang ganoong bagay. Sinusubukan niyang magtaltalan, ang pag-angkin ng kwento ay dapat na mali, ngunit pinipilit ng opisyal. Hinihiling niyang malaman kung nasaan si Wang Chan at ang lokasyon ng nawawalang key fragment. Umiling-iling si Ivan, iginiit na wala siyang ideya. Ang kanyang mga salita ay kumita sa kanya ng isa pang paggulong ng kuryente. Ang mga sakit ay dumadaloy sa kanyang katawan, ngunit hinaplos niya ang kanyang mga ngipin na nagdadala ng parusa sa kabila ng kanyang pagiging walang kasalanan. Nagtatanong ang opisyal tungkol sa samahan ng White Coast. Inakusahan si Ivan na tumulong sa kanila sa pagtatago ng kinaroroonan ng kanyang ama. Itinanggi ni Ivan ang mga akusasyon na nagpapahayag ng kanyang katapatan sa mga napili. Itinuturo niya na ang kanyang mga kasamahan sa koponan ay maaaring maghiganti para sa kanya. Ang opisyal ay nanunuya na nagsasabi sa kanya na walang tatayo ng anak ng isang taksil. Inakusahan din si Ivan na tulungan ang 7 bituin na demonyo na lumusot sa kasalukuyang mundo. Galit na itinaas ng opisyal ang kanyang kamay upang ma-electrify siya muli. Bago ang welga ng enerhiya, isang malakas na pag-crash ang sumigaw sa silid. Sinaktan ni Kinmo ang opisyal mula sa likuran. Lumiliko ang opisyal at inakusahan ang Kinmo na sumisira sa mga bakuran ng gobyerno at nakakasagabal sa isang bilanggo. Habang naghahanda ang opisyal na gumanti, lumitaw sina Blue at Jerome mula sa mga anino, nagtutulungan upang makagambala sa kanya. Inutusan sila ni Kinmo na save si Ivan, ngunit pinipigilan sila ng opisyal na gawin ito. Mabilis na gumagalaw ang Asul, gamit ang kanyang slime-like body upang madulas sa mga gaps at pag-atake mula sa hindi inaasahang mga anggulo. Ang opisyal ay natitisod pabalik at pansamantalang nahuli. Ang Blue ay kumukuha ng pagkakataon na mag-bounce ng malakas, landing ng isang malakas na hit sa mukha ng opisyal. Ang opisyal ay umuusbong sa pagkabigo, pagdeklara sa kanila ng mga traidor at nagbabanta na arestuhin silang lahat. Walang oras si Kinmo gamit ang kanyang mga kapangyarihan upang ma-trap ang opisyal. Nagmamadali siya sa tabi ni Ivan at tinulungan siya sa kanyang mga paa. Tulad ng malapit na silang tumakas, sinira ng opisyal ang bitag. Bumagsak siya sa kanila gamit ang kanyang sandata, ngunit ang kanyang welga ay naharang ng druggist. Ang pag-atake ng opisyal ay huminto habang idineklara ng druggist na natapos na ang oras ng pagsisiyasat. Ang pagpapahirap kay Ivan ay magiging isang paglabag sa protocol. Ang opisyal ay hindi umaasa at nakikipag-ugnay sa druggist sa isang mabangis na labanan. Maya, ang talim ng opisyal ay bumagsak sa mask ng druggist, na inihayag sa kanya na si Ikay. Si Ivan ay tumitig habang ang kanyang mga mata ay nanlaki sa kawalan ng paniniwala. Ang opisyal ay nag-sneer na nanunuya sa grupo para sa pakikipagtulungan sa anak ng isang taksil. Tinanong niya ang katapatan ni Ikay kay Dove. Hindi pinapansin ni Ikay ang akusasyon at inutusan sina Kinmo at Ivan na umalis kaagad. Habang nakatakas sila, tinanong ni Ivan si Kinmo kung bakit siya nagpanganib ng labis upang mailigtas siya. Ang kanyang tugon ay si Kurt, na save niya ito minsan, at ayaw niyang may utang sa kanya. Ang tunog ng mga gwardya na papalapit na lumalakas. Kinuha ni Kinmo si Ivan patungo sa exit, na natili sa likuran upang hawakan ang mga humahabol. Nagprotesta si Ivan, ngunit hindi niya ito binibigyan ng pagpipilian. Ang kanyang form ay kumukupas mula sa pagtingin habang nakaharap siya sa mga gwardya lamang. Sa labas, nahulog si Ivan sa mga kalye. Ang mga bulong at glares ay nakakatugon sa kanya habang nakahiga siya sa sahig. May nagtapon ng isang hilaw na itlog at bumagsak ito sa kanyang ulo, ang yolk ay tumutulo sa kanyang buhok. Ang mga tao ay may label sa kanya ng isang taksil at isang nagdadala ng mga demonyong hangin. Bumalik si Ivan sa bahay at nakaupo sa gilid ng kanyang bintana ng maraming oras. Pinapanood siya ni Jerome na may lumalaking pag-aalala. Maingat na lumapit si Jerome at sinabi kay Ivan na anuman ang maaaring gawin ng kanyang ama, hindi ito tinukoy sa kanya. Ipinapaalala niya sa kanya na ang selyo sa loob niya ay kalahating nababa, isang palatandaan na kahit na ang pormasyon ay hindi nais na isakripisyo sa kanya. Ang mga buzz ng telepono ni Ivan at isang abiso ay inanunsyo na sa 3 araw, magpapasya ang gobyerno ng Dove kung opisyal na may label si Ivan bilang isang taksil. Kinabukasan, nawawala si Ivan.
Si Jerome at Blue ay nakakahanap ng isang paalam na sulat sa kanyang mesa at basahin ito. Ipinaliwanag ni Ivan na wala na siya. Sinasabi niya sa kanila na umasa kay Luhang at Maye upang alagaan sila. Binanggit din niya kung paano ito nasasaktan sa kanya na hindi siya kinikilala ni Kinmo. Panic set in bilang Jerome at Blue rush out of the flat upang hanapin si Luhang. Ipinakita nila sa kanya ang liham, ang kanilang mga mukha ay maputla na may pag-alala. Mabilis na kumakalat ang salita at sa lalong madaling panahon natutunan ni Ikay ang pagkawala ni Ivan. Samantala, sa Southern Kontinente, ang mga protesta ay sumabog. Hinihiling ng karamihan ang pagpapatalsik ni Ivan, ang kanilang mga chants ay sumisigaw sa mga kalye. Dumating si Kinmo at sumulong. Nagtatalo siya na walang patunay na si Ivan ay isang taksil at ipinapaalala sa kanila ang batas laban sa paninirang puri. Itinuturo niya na ang gobyerno ng Daba ay hindi gumawa ng anumang mga anunsyo at na walang sinumang may karapatang hatulan siya ng walang katibayan. Nagsasalita siya tungkol sa katapangan ni Ivan. Ang kanyang walang tigil na pagsisikap upang maprotektahan ang kanyang mga kasamahan sa koponan at ang kanyang walang tigil na pagpapasya sa mga laban sa mga hangin ng demonyo. Ipinapahayag niya ang kanyang paniniwala kay Ivan bilang parehong skeleton genie o bilang Kinmo. Malayo sa kaguluhan, nahahanap ni Ivan ang kanyang sarili sa mga anino na nakaharap sa isang miyembro ng samahan ng White Ghost. Ang miyembro ng White Ghost ay may hawak na isang kumikinang na kahon. Kinuha niya ito mula sa walang malay na miyembro ng Dub na nakahiga sa lupa. Sinusubukan ng miyembro ng White Ghost na makatakas kasama ang kahon, ngunit pinasukan siya ni Ivan. Sa kanyang talim na pinindot laban sa miyembro, pinilit siya ni Ivan na ibagsak ang kahon. Bumagsak ito sa rushing river sa ibaba. Dumating lamang si Jerome sa oras upang masaksihan ang eksena. Nag-freeze siya habang pinapanood niya si Ivan na sumisid sa ilog. Masikip ang dibdib ni Jerome, iniisip na si Ivan ay walang ingat na itinapon ang kanyang buhay. Biglang sumisid si Blue sa ilog at hahanapin ang kahon. Kinagat niya ito at biglang nag-click ang kahon na nagbubunyag ng isang shimmering projection ng isang mapa ng isang nyebe na bundok. Kinikilala ni Ivan ang bundok tulad ng parehong nakita niya sa kanyang pangarap na hindi mabilang na beses. Ang Snowy Mountains ay may hawak na isang espesyal na kayamanan, isang bagay na iginuhit ang samahan ng White Ghost sa kanilang mundo. Labis itong nakatali sa mga kaganapan ng 20 taon na ang nakalilipas, ang mahiwagang pag-crash, at ang mga akusasyon na pinagmumultuhan ang ama ni Ivan mula pa noon. Tumungo si Ivan sa bundok ng nyebe upang malaman ang katotohanan. Sumusunod si Jerome sa likuran habang pinag-uusapan niya kung bakit naramdaman ni Ivan ang pangangailangan na kumuha ng ganoong peligro. Malakas ang tugon ni Ivan na sinasabi na kailangan niyang patunayan ang kawalang kasalanan ng kanyang ama. Ang site ng pag-crash ay ang tanging lugar kung saan maaaring makahanap siya ng katibayan upang malinis ang pangalan ng kanyang ama. Ang dalawa sa kalaunan ay nakarating sa lugar na minarkahan sa mapa, ngunit ang kalakhan ng mga bundok ay sumasakop sa kanila. Itinuturo ni Jerome ang lokasyon sa ibaba, ngunit ang terrain ay masyadong mapanganib. Iginiit niya na sila ay nasasakop ng mga elemento bago makahanap ng anumang pakinabang. Nakatitig si Ivan sa mga terrains, sinusubukan na malaman ang isang paraan upang bumaba ng ligtas. Bago siya makabuo ng isang plano, ang lupa sa ilalim ng mga ito ay nagsisimulang mag-crack. Sigaw ni Jerome ng babala, ngunit huli na. Ang bangin ay nagbibigay daan at nagsisimula silang bumagsak. Bago pa sila matumbok sa ilalim, dumating si Luhang at cautions ang kanilang pagkahulog sa kanyang kapangyarihan. Binuksan ni Ivan ang kanyang mga mata sa paningin ni Kinmo na hawak siya. Nagtataka siya kung may nakita siyang shortcut sa langit. Inabot niya upang hawakan ang kanyang mukha upang suriin kung siya ay totoo, ngunit ibinaba niya siya ng walang pasubali sa lupa. Tumalikod siya at nakita si Liu Heng, Maya, at si Ikay na nakatayo sa malapit. Natigilan si Ivan at tinanong kung ano ang ginagawa nila doon. Pinahiya siya ni Maya na nagsasabing dumating sila upang mailigtas siya mula sa kanyang walang ingat na desisyon. Dagdag pa ni Liu Heng na nalaman niya kung saan pupunta si Ivan at tumanggi na hayaang harapin niya ang panganib. Ipinapaalala sa kanila ni Ivan na ang kanilang koponan ay nag-disband, ngunit nagambala si Ikay, humihingi ng tawad sa pagtatago ng kanyang tunay na pagkakakilanlan. Tiniyak niya sa kanya na hindi niya inilaan na umalis at ibabahagi ang kanyang pagnanais na alisan ng katotohanan tungkol sa nakaraan. Pagkatapos ay tinanong ni Ivan kung ang Kinmo ay bahagi din ng muling pagsasama-sama na ito. Ang mga pag-urong ni Kinmo na hindi nagbibigay ng direktang sagot, ngunit naalala niya ang kanyang mga salita mula sa bago na siya ay isang pagbubukod sa kanyang panuntunan na hindi sumali sa isang koponan. Masayang inanunsyo ni Ivan na ang kanilang koponan ay muling pinagsama. Pagkatapos ay lumingon siya kay Maya at tinanong kung malamig ang pakiramdam niya.
Tumugon si Maya na ang mga napiling mga bihirang pakiramdam ay malamig dahil sa kanilang makahulang jade. Malakas na idineklara ni Ivan na dapat ito ay dahil ang kanyang makahulang jade ay selyadong. Iyon ang dahilan kung bakit siya malamig. Nabigla ang grupo sa kanyang paghahayag. Galit na nagreklamo si Jerome tungkol sa kanyang pakikipag-usap. Tumingin si Ikay kay Ivan na may isang klinikal na mata na nagsasabi na wala siyang makitang anumang bagay na hindi normal sa kanya. Nangako siyang magsasagawa ng masusing pagsusuri sa medical sa sandaling bumalik sila. Sumulyap si Ivan kay Maya at inilipat ang paksa na nagtatanong tungkol sa kanyang mga natuklasan sa arkeolohiko. Tumugon si Maya na sa panahon ng isa sa kanilang mga paggalugad, natitisod sila sa isang kakaibang balangkas. Ang mga buto ay kakaibang tulad ng tao, ngunit kabilang sa mga ito ay inilalagay ang pangunahing bato ng isang demonyong hangin. Itinuturing ni Ikay ang impormasyon at nagmumungkahi na maaaring ito ay isang hugis tao na demonyo. Bago ang sinuman ay maaaring manirahan sa paghahayag na ito. Ang lupa ay nagsisimulang manginig ng marahas. Ang mga bundok ng niebe ay nagsisimulang gumuho, at ang napakalaking chunks ng yelo at bato na bumagsak sa paligid nila. Sigaw ni Luhang para tumakbo ang lahat, na humahantong sa kanila mula sa gumuho na Tagaytay. Habang tumakas sila, ang hindi matatag na lupain ay tila gabayan sila sa isang hindi kilalang si. Ang pagkawasak ng isang eroplano ay lumitaw mula sa niebe, isang chilling na labi ng trahedya, 20 taon na ang nakalilipas. Agad na napansin ni Liu Heng ang isang bagay na kakaiba tungkol sa kung paano sila nakadirekta doon, ngunit bago niya maipahayag ang kanyang pag-aalala, si Ivan ay bumagsak sa kanyang tuhod. Ang isang kakaibang kahinaan ay sumasakop sa kanya habang tinititigan niya ang pagkawasak. Nanginginig ang boses niya habang ipinagtapat niya na naramdaman niya na naroroon siya dati. Ang isang boses ay nagbubunyi mula sa ibaba, na kinukumpirma na si Ivan ay talagang naroroon hindi lamang bilang isang saksi, ngunit bilang isang taong kumuha ng isang bagay na hindi kabilang sa kanya. Si Ivan at ang grupo ay umiikot patungo sa mapagkukunan ng tinig, ang kanilang mga mata ay nanlaki, habang ang mga numero ng samahan ng White Ghost ay lumitaw mula sa mga anino na nakapaligid sa kanila. Kinikilala ni Ivan ang lalaki bilang parehong tao na sinubukan na magnakaw ng mapa mula sa dobleng manggagawa. Sumulong ang lalaki at sinabi sa grupo na ang kanilang pag-aaway ay wala sa kanila at nagmumungkahi na umalis sila kung hindi nila gusto ang problema. Ipinapahayag niya na nais nilang mag-isa si Ivan. Ang pag-igting ay tumataas habang ang mga hakbang ni Ikay ay pasulong at inakusahan ang puting multo ng pagbagsak ng mga demonyong hangin. Pagtatanong kung ano ang makukuha nila mula sa pag-abala sa marupok na balanse sa mundo. Tinatanggal ng lalaki ang akusasyon. Sinabi niya na ang kanilang pakay ay hindi upang sirain, ngunit upang maisakatuparan kung ano ang hindi magagawa ni Dob. Sinasalita niya ang mga napiling mga bilang isang nagbago na anyo ng sangkatauhan, mga nilalang ng walang kaparis na lakas, at kinutya ang ideya ng paggamit ng gayong kapangyarihan upang maghatid ng mga ordinaryong tao bilang mga aso na bantay lamang. Gayunpaman, sinabi sa kanila ni Ivan na ang pagkakaroon ng malaking kapangyarihan ay hindi isang lisensya para sa pagiging makasarili. Sa halip, ito ay isang tawag na magdala ng responsibilidad na protektahan ang mundo. Ipinapahayag ng White Ghost na ang mga mithiin ni Dabu ay hindi hihigit sa isang tali, na inalipin ang mga napili sa isang buhay na buhay. Inaanyayahan niya silang sumali sa kanyang tagiliran at kasosyo sa dumain ng Demon Winds na malaya mula sa kanilang bilangguan ng pagkaalipin sa moral. Sinulyapan siya ni Liu Hang at inakusahan sila ng kabaliwan. Hinihiling niyang malaman kung hindi sila natatakot na ang mga hangin ng demonyo ay kalaunan ay on ang mga ito. Sinasabi ng lalaki na ang mga demonyong hangin ay hindi ginawa ng mga monsters, at na ang mga tunay na monsters ay Dob. Ang galit ni Liu Hang ay kumukulo. Ang kanyang pagbabagong anyo ay lumulubog habang siya ay sumisigaw pabalik na si Dub ay ang kalasag na nagpoprotekta sa kapayapaan ng tatlong mundo. Sinisingil niya ang pasulong at naglulunsad ng isang mabangis na pag-atake, kasama si Kinmo na sumusunod sa likuran. Iniuutos ng lalaki ang kanyang grupo na makuha si Ivan, sinabi sa kanila na ilabas ang sinumang makakakuha sa pagitan nila at ng kanilang target. Ang kaguluhan ay sumabog habang nakikipag-away ang grupo sa mga miyembro ng samahan. Itinuon ni Kinmo ang kanyang enerhiya sa pinuno na hinihiling na malaman kung sino talaga siya. Sinubukan niyang bitag siya sa kanyang mga kapangyarihan, ngunit dumulas siya sa kanyang butas. Gayunpaman, pinamamahalaan niya ang kanyang maskara. Si Shakwashe sa kanya habang kinikilala niya siya bilang kanyang ahente sa libangan, ang taong nagtrabaho sa tabi niya sa nakaraang 5 taon. Hinihiling ni Kinmo na malaman kung bakit niya pinasok ang kanyang buhay bilang kanyang ahente. Ang lalaki ay cool na tumugon na wala siyang grand scheme, pag-usisa lamang. Nais niyang obserbahan kung gaano kalayo ang grit at pagpapasya ay kukuha ng isang ulila.
Ang kanyang fury ay lumubog, at siya ay nakarating ng isang malakas na suntok sa kanya bago itali siya sa isang bato kasama ang kanyang mga kapangyarihan. Ang ahente ay hindi nagkasala. Sa halip, tumawag siya sa isang siyam na ulo na general na tinawag ang isang napakalaking puwersa. Ang isang nagwawasak na pag-atake ay bumaba mula sa kalangitan. Naramdaman ito ni Ikai at sumigaw ng babala. Ngunit ang putok ay sumakit kay Jerome at Ivan. Nagpupumilit si Ivan na magkaroon ng kahulugan sa kung ano ang tumama sa kanila. Ngunit mabilis na kinikilala ni Jerome ang pattern ng mga welga, sinusubukang hulaan ang susunod. Sa kabila ng kanyang mga pagsisikap, sila ay sinaktan muli, na iniwan silang dalawa na mas masahol pa sa pagsusuot. Humakbang si Kinmo at ginagamit ang kanyang mga kapangyarihan upang mabigyan ng mata ang koponan na nagbibigay sa kanila ng kakayahang makita ang kanilang hindi nakikitang pag-atake. Ang langit ay nagdidilim bilang isang titanic na nilalang na may ulo ng agila. Ang manipis na laki ng halimaw ay ginagawang maputla ang mga naunang labanan ng grupo kung ihahambing. Magkasama silang magkasama na nag-ugnay sa kanilang mga pag-atake sa isang pagtatangka upang ma-trap ang nilalang at kalasag kay Ivan. Ang kanilang pinagsamang lakas ay tila nangangako, ngunit ang pangkalahatang walang kahirap-hirap ay kumalas sa kanilang mga pagsisikap. Ang halimaw na ulo ng agila ay lumubog sa itaas ng mga ito at inakusahan silang pagpatay sa kanyang mga hangin ng demonyo ng walang awa. Pinakawalan niya ang isang mabangis na pag-atake na naglalayong kay Ivan. Itinaas ni Ivan ang kanyang Excalibur upang harangan ito, ngunit ang kapangyarihan ng pangkalahatang ay labis na labis. Nagbabanta ang puwersa na durugin siya, ngunit ang selyo sa kanyang makahulang jade ay nagsisimulang lumuwag. Sa pamamagitan ng isang pag-agos ng lakas, pinukaw ni Ivan ang pag-atake, ngunit ang pagsisikap ay iniwan siyang pinatuyo. Sinusulat ni Ikai ang kanyang enerhiya, naghahagis ng isang spell upang pagalingin ang koponan at ibalik ang kanilang lakas. Napansin siya ng pangkalahatang at agad na target siya. Sinaktan niya ito ng isang mabilis at brutal na suntok. Siya ay gumagalaw ng pamamaraan na umaatake sa maya sa susunod, pagkatapos ay luha, at pagkatapos ay kinmo, bawat isa ay bumabagsak bago sila mag-reaksyon. Si Ivan ay nanonood sa kakila, kilabot habang ang kanyang mga kasamahan sa koponan ay sistematikong ibinaba. Bago siya kumilos, ang general ay lumiliko sa kanya na naghahatid ng isang serye ng walang humpay na mga suntok. Sinubukan ni Ivan na ipagtanggol ang kanyang sarili, ngunit ang lakas ng general at bilis ay nag-iwan sa kanya na walang magawa. Ang hiyawan ni Maya ay tumusok sa kaguluhan, habang pinapanood niya si Ivan na kumatok ng walang malay ng general. Si Kinmo ay nagpupumilit sa kanyang mga paa na ang kanyang katawan ay nanginginig mula sa pagkapagod. Ang pangkalahatang sneer sa kanya, pinaglaruan ang kanyang walang saysay na mga pagtatangka, at idineklara na ang kanyang pagtutol ay walang kahulugan ngayon na ang lahat ng kanyang mga kasamahan sa koponan ay bumagsak. Inilipat niya ito at sumakay patungo sa malata na form ni Ivan. Ang katawan ni Ivan ay biglang nakataas ng isang kumikinang na mahiwagang spellcast mula sa itaas. Ang enerhiya ay bumababa na tinatamaan siya ng direkta sa core. Ang grupo ay tumatawag sa kanya ng labis habang ang spell ay nagsisimula sa pag-draining ng kanyang enerhiya. Ang mga kamalayan ni Ivan ay nag-flicker at ang tinig ng kanyang ama ay sumasabay sa kanyang isipan. Ang mga alaala ay nagmamadali pabalik. Nakikita niya ang mga fragment ng isang battlefield kung saan ang mga miyembro ng Daba ay nag-clash laban sa samahan ng White Ghost. Sa gitna ng kaguluhan, lumilitaw ang isang pangunahing fragment na iginuhit ng walang tigil sa katawan ni Ivan na parang magnetized. Samantala, muling nakukuha ni Jerome ang kamalayan. Nanlaki ang kanyang mga mata sa kakila, kilabot sa paningin ni Ivan na nasuspinde sa hangin, ang enerhiya na ninakaw mula sa kanya. Bumagsak siya patungo sa general sa isang desperadong pagtatangka upang ihinto ang proseso, ngunit madaling bukod. Ang key fragment ay sa wakas ay napunit mula sa katawan ni Ivan, at habang umaalis ito, ang selyo sa loob ng Ivan ay kumalas. Ang general at ahente ay nagsisimulang magtalo tungkol sa kung sino ang mag-aangkin ng fragment. Habang nag-aaway sila, dahang tumaas si Ivan sa kanyang mga paa, ang kanyang presensya ay higit na nagpapataw kaysa dati. Ang pangkalahatang smirks, pinupuri si Ivan para sa pagtayo laban sa kanya. Salamat kay Ivan ngunit hinihingi ang isang bagay. Nais niyang ibalik ang kanyang mga kaibigan at ang pangunahing fragment. Ito ay lumiliko ang pangkalahatang may ibang ideya. Nais niyang ibigay ni Ivan kay Jerome, at kung gagawin niya, ilalaya niya ang kanilang buhay kung saan tumanggi si Ivan na may taba na hindi. Habang pinipigilan ng mga puwersa ng general ang pangkat, itinapon ni Ivan si Jerome sa kanilang lokasyon upang makagambala sa mga gwardya. Ginagamit ni Kinmo ang pagkakataong malaya. Nakakagulat sa kanyang mananakop ng may katumpakan. Sina Luha, Ikai, at Maya ay sumunod sa suite, na pinupukaw ang kanilang mga mananakop sa kabila ng kanilang mga pinsala. Maingat na pinagmasdan ng pangkalahatang si Ivan kung paano patuloy na lumalakas ang kanyang aura.
Ang kanyang pagkamausisa ay nagbabago sa pangangati, habang pinakawalan niya ang kanyang buong kapangyarihan. Lumipat siya sa pagbulag ng bilis, ang kanyang pag-atake ay tumpak at walang humpay. Si Ivan ay nagpupumilit upang tumugma sa kanyang mga paggalaw, bahagya na namamahala upang umigtad ang bawat welga. Ang pangkalahatang naghahatid ng isang pagdurog na suntok, na pinilit si Ivan na hadlangan ito ng Excalibur. Ang pangkalahatang chocolates na nanunuya kay Ivan para sa kanyang katapangan, ngunit binabalaan siya na huwag ibagsak ang kanyang sarili sa pag-iisip na siya ay may pagkakataon. Samantala, kinumpirma ni Kinmo ang kanyang ahente na may nakatutok na galit. Ang kanyang bilis at lakas ay sumasakop sa kanya. Iniwan siyang walang kapangyarihan laban sa kanyang walang tigil na pag-atake. Saan man, sina Maiye at Lu ay naghang ng koponan upang palayasin ang natitirang mga miyembro ng samahan. Ang kanilang koordinasyon ay walang mali sa kabila ng mga logro. Bagaman humina si Ikay, sinusuportahan niya sila ng spellwork. Ang labanan sa mga bundok ng nebe ay tumatagal ng tol sa pangkat. Ang kanilang mga paggalaw ay lumalaki na tamad, at kahit na si Ivan ay nagsisimulang magpumilit upang mapanatili ang kanyang pagkakahawak sa Excalibur. Ang mga pangkalahatang napansin ito at sinamsam ang sandali, nagmamadali patungo kay Ivan na may pagtaas ng bilis upang wakasan ang kanilang labanan. Bago ang mga lupain ng pag-atake, ang mga hakbang ni Ikay ay pasulong na nagsusumite ng huling reserba ng kanyang lakas. Lumilikha siya ng isang kalasag ng bulaklak upang maprotektahan si Ivan at nagpapalabas ng isang spell, inililipat ang kanyang enerhiya sa kanya. Nararamdaman ni Ivan ang isang kurso ng kapangyarihan sa pamamagitan ng kanyang katawan. Ang nanginginig ay tumigil at ang kanyang paningin ay tumataas. Tumataas siya muli sa kanyang hindi nagpapatuloy na paglutas. Ang singil ni Ivan patungo sa pangkalahatan, na tumutugma sa kanyang bilis na may isang kabangisan na hindi katulad ng anumang ipinakita niya dati. Ang kanilang pag-aaway ay napakabilis at matindi na ang kanilang mga paggalaw ay lumabo sa mga guhitan ng enerhiya. Ang kawalan ng paniniwala ng general ay lumalaki habang napagtanto niya ang lakas ni Ivan na nakikipagtalo sa kanyang sarili. Matapos bolster sa pamamagitan lamang ng isang spell, ang labanan ay nagtatapos sa pag-landing ni Ivan ng isang malakas na slash sa buong general. Pinilit siya sa kanyang tuhod. Gayunpaman, ang tagumpay ay maikli ang buhay. Ang general ay tumataas habang pinakawalan niya ang kanyang buong kapangyarihan matapos aminin na pinapagaan niya si Ivan. Nagaganti siya sa nagwawasak na puwersa na nagta-target kay Ivan. Ang pangkat ay nag-rally sa paligid niya, bawat isa ay gumagamit ng kanilang mga kapangyarihan upang protektahan at kontra ang mga pag-atake ng pangkalahatang. Sa unahang pagkakataon, ang pangkalahatang nagsisimula ay maramdaman ang pinagsamang bigat ng kanilang lakas. Ginagamit ni Kinmo ang pagkakataon na ipatawag ang kanyang mga tanikala na nagbubuklod ng general ng mahigpit. Sa pamamagitan ng pangkalahatang pinigilan, si Ivan ay sumulong, ang kanyang enerhiya ay nakatuon sa Excalibur. Ang tabak ay kumikinang sa isang matindi, otherworldly light. Hakbang siya ng mas malapit at pinakawalan ang isang malakas na slash na bumababa sa pangkalahatan para sa kabutihan. Habang gumuho ang pangkalahatang, ang paunahing fragment ay tumataas sa hangin. At bumalik sa Ivan na humawak nito upang markahan ang kanyang tagumpay. Ang isang mainit na ilaw ay sumisira sa mga ulap ng bagyo sa itaas, na naliligo ang mga bundok ng nyebe sa sikat ng araw. Tapos na ang labanan. Bumalik sa Southern Kontinente, ang kapaligiran ay panahunan. 3 araw na ang lumipas mula nang mawala si Ivan at ang kanyang grupo, at wala pa ring salita mula sa Dob tungkol sa kanyang kapalaran. Si Unis ay kumakalat sa populasyon at sumabog ang mga protesta, na hinihiling ang pagpapatalsik ni Ivan mula sa Dob. Habang ang kaguluhan ay umabot sa rurok nito, dumating ang mga opisyal ng DUB, ang kanilang presensya na nag-uutos ng pansin. Bumulong ang mga bulong sa karamihan ng tao, habang bumalik si Ivan at ang kanyang koponan, na humakbang ng may kumpiyansa. Ang balita ng kanilang tagumpay laban sa isang malakas na hangin ng demonyo, at ang samahan ng White Ghost ay nagsisimulang kumalat sa mga tao. Ang mga pagdududa ay gumagapang sa isipan ng pinakamasamang kritiko ni Ivan, na hinahamon ang kanilang mga pagpapalagay tungkol sa kanyang katapatan. Sa wakas, ang isang kinatawan ng DUB ay sumusulong upang matugunan ang karamihan. Ipinahayag nila si Ivan at ang kanyang koponan bilang mga bayani dahil ang kanilang mga gawa ay save ang hindi mabilang na buhay at naibalik ang balance. Sa Mingxin University, lumapit si Ivan kay Kinmo. Nakatayo siya sa tabi niya at nagtanong kung nakakita pa ba siya ng bagong ahente. Sinusuportahan niya ang tanong, paglilipat ng pag-usap sa isang bagay na mas mabigat. Inihatid niya ang kanyang ama. Dinadala niya ang kanyang ama, nagtataka kung paano niya linisin ang kanyang pangalan ngayon na ang tanging clue ay wala na. Sinasabi sa kanya ni Ivan na ang pagsuko ay hindi isang pagpipilian. Nangako siyang patuloy na maghanap kahit gaano katagal. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanya na kahit na ano ang hinaharap, lagi niya itong protektahan.
Nang maglaon, ang grupo ay nagtitipon sa site ng paghuhukay kung saan naganap ang mahiwagang pagsabog. Inilagay ni Liu ang tela sa site. Habang hinihila niya ito, ang grupo ay nabigla sa paningin. Sa ilalim ng tela ay namamalagi ang isang figure ng balangkas na may dibdib na nakapaloob sa isang demonyong core. Sinasabi ni Ivan na hindi ito kahawig ng isang tao na nagmumungkahi na maaaring maging isang demonyong hangin. Si Liu He, gayunpaman, umiling-iling at ipinapaalala sa kanila na ang mga hangin ng demonyo ay hindi iniwan ang mga balangkas. Itinuturo ni Maya na ang balangkas dito ay magkapareho sa natuklasan nila sa mga bundok ng Niebe. Ang ekspresyon ni Ikay ay nagdidilim habang pinagsama niya ang impormasyon. Nagmumungkahi na ang dalawang balangkas ay maaaring kabilang sa isang solong nilalang. Sa kabilang banda, naramdaman ni Kinmo ang isang hindi maipaliwanag na paghila patungo sa balangkas. Ang enerhiya nito ay tila sumasalamin sa kanya. Ang pagtawag sa paraang hindi niya maaaring baliwalain. Inabot niya at hinawakan ang balangkas ng maikli. Sa sandaling nakikipag-ugnay siya, isang matingkad na pulang ilaw ang sumabog na bumubuo ng isang swirling portal sa likuran niya. Bago ang sinuman ay maaaring umepekto ang enerhiya ng portal. Tinatanggal nito si Kinmo sa kanyang mga paa at hinila siya sa kumikinang na walang bisa habang sinisigawan ng grupo ang kanyang pangalan sa gulat. Nagmamadali silang kunin siya, ngunit ang portal ay nagsasara sa isang instant, naiwan silang natigilan at walang magawa. Si Kinmo ay namamalagi na walang malay sa mundo ng heterodox. Ang isang batang babae ay umabot sa tabi niya. Dahang brush ang isang kamay sa buong mukha ni Kinmo dahil hindi niya ito nakita sa mahabang panahon.